Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 931 hanggang 940. Pagkatapos ng banal na guard. Alam talaga ni Yang Yiyo na hindi isang araw o dalawa para pagbutihin ni Meng Changqing ang kanyang paglilinang, ngunit totoo na naabot na niya ang larangan ng kaguluhan. Ang huling yugto ng paglilinang ay sandali lamang. Maaga o huli, papasok siya sa kaharian ng kaguluhan. Anyway, madali lang naman sa iba dahil nakarating na siya sa kaharian. Sa susunod na sandali, ang mga mata ni Meng Changqing ay nagmulat na kasing liwanag ng mga bituin, at walang sabi-sabi, yumuko siya kay Yang Yiyo sa 90 degree na anggulo at sinabing, "Salamat sa iyong pagliliwanag, guro." Sa sandaling ito, labis na nasasabik si Meng Changqing na hindi niya ito maipahayag sa mga salita. Kung hindi sinabi ni Yang Yiyo noong huling pagkakataon na ang mga disipulo ng Yunmen ay hindi maaaring lumuhod, siya ay nagpapasalamat sa kanya at nagpatira pa. Dahil sa mga salita ni Yang Yiyo, ang kanyang cultivation realm ay umakyat hanggang sa destruction realm na hinangaan niya noon. Pumasok siya sa epiphany na pinapangarap ng bawat magsasaka. Hindi talaga maipahayag ni Meng Changqing ang napakalaking pabor. Ngayon, hanggat ang mga nakakalaso na insekto sa kanyang dantian ay naaalis ng mga insekto ni Yang Yiyo, maaabot niya ang totoong destruction realm. Kuya Meng, hindi mo kailangang maging magalang. Nagtatampo ka kasi at nagkataon lang na nakilala kita. Kahit na wala akong sinabi, maaga o huli ay nakarating ka na sa lugar na ito kapag nawala ang makamandag na insekto sa iyong dantian. Saglit na naging mahinhin si Yang. Si Meng. Taos-pusong sinabi ni Changqing, kahit ano paman, ako, si Old Meng, ay lubos na nagpapasalamat sa magandang kapalaran ng sect master. Okay, member din kami ng yun sect. Kung masyado tayong nag-uusap, walang laman. Ngayon pag-isipan natin ang pagnenegosyo. Nakangiting sabi ni Yang Yiyan. Oh, tama, ang negosyo ay mahalaga, Mabilis na nagsalita si Meng Changqing, pagkatapos ay ikinulong ang kanyang mga kamao at lumingon sa hangin sa hilagang silangan at malakas na sinabi, binabati ni Dong Zhenzhou Meng Changqing ang array demon na si Yang Wentian. Ang sigaw ay nahulog sa bingi. Hindi napigilan ni Yang Yiyan na imulat ang kanyang mga mata, Kuya Meng, ito ba ang paraan mo? Haha, Sect Master, huwag kang mag-alala. Ang aking persepsyon ay natala sa pagpapabuti ng aking kaharian ngayon lamang. Pakiramdam ko ay mayroong pagbabago bago ng array sa hilagang silangan. Kung hindi dahil sa improvement ng realm ko ngayon lang, hindi ko talaga mararamdaman. Itinuro ni Meng Changqing ang bakanteng espasyo sa harapan niya at sinabi. Nang may sasabihin sana si Yang Yiyo, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw. Si Senior Meng Changqing ba, ang array immortal? Nang bumagsak ang mga salita, tumingin si Yang Yiyo sa direksyon ng boses, at sigurado, ang boses ay nagmula sa hilagang silangan. Pagkatapos, mahigit 10 metro ang layo, 3 metro sa ibabaw ng lupa, isang energy vortex ang lumitaw sa kanyang paningin, kumikislap na puting liwanag. Sure enough, isang binata ang lumabas doon. Sa isang kisap mata, nasa harap siya ng 2 tao at muling nagtanong, si Senior Meng Changqing ba, ang array immortal ng Dong Zhenzhou? Sa oras na ito, nag-react si Meng Changqing at nagsabi, ako si Meng Changqing. Tuwang-tuwa ang mukha ng binata at sinabing, Senior Meng, mangyaring pumasok. Iniutos ni Yang Wentian ng pamilya mahigit 900 taon na ang nakalilipas na kung dumating si Senior Meng, hindi siya dapat pabayaan. Sa kasamaang palad, si Senior Meng ay hindi dumating sa loob ng halos 1,000 taon. Tumango si Meng Changqing at ay nagsabi, bihira pa rin akong naaalala ni Brother Yang. Pagkatapos magsalita, sinenyasan niya ang binata na anyayahan siya, ngunit hindi kumilos si Meng Changqing, ngunit sinabi kay Yang Yiyo, Guru, mangyaring pumasok. Ito sa sandaling lumabas ang mga salita ay nagbago ang mukha ng binata. Nag-aalala lang siya kay Meng Changqing, ngunit hindi pinansin si Yang Yiyo. Bilang isang disipulo ng pamilya Yang sa unang bahagi ng Yuanying, natural na hindi niya masabi ang cultivation ng dalawa. Nang makitang magalang na tinawag ni Meng Changqing si Yang Yiyo bilang master, matalino rin siya. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at sumaludo kay Yang Yiyo at sinabing, pab-aya si Junior. Nakilala ko itong senior. Walang pakialam si Yang Yiyo. Ang kabilang partido ay isang tao lamang sa unang bahagi ng Yuanying. Sa madaling salita, siya ay isang disipulo ng pamilya Yang. Hindi na kailangang ipahiya siya. Bukod pa rito, dumating sila para imbitahan ang array demon na si Yang Wentian, at hindi nila kayang saktan ang pamilya Yang. Salamat, huminto si Yang Yiyo at sinenyasan ng binata na manguna. Sa mga mata ng binata, makikita ang pagiging magalang at hindi mayabang. Napabuntong hininga si Yang Yiyan sa kanyang puso, karapat-dapat siyang ipanganak sa isang malaking pamilya.
Ang mga alingaw sa labas ay nagsimula ang mga lumang bandido sa loob ng silid ng pamilya Yang sa timog ng bandidong pugad. Bagamat matagal na silang huminto sa paggawa ng malalaking pagnanakaw at nakikibahagi sa pag-escort, nakikita ni Yang Yian mula sa binatang ito na walang bahid ng bandit try. Ayon sa orihinal na paliwanag ni Zhou Fengzi, sa pangunawa ni Yang Yian, ang pamilya Yang ay isa na ngayong kumpanya ng Surir, ngunit ito ay medyo kawili-wili. Makikita sa portal na ito na tama si Meng Changqing. Ang array demon na si Yang Wentian ay umabot sa napakataas na antas sa paraan ng array. Anyway, bago lumitaw ang binata, hindi niya naramdaman ang pagkakaroon ng array. Kahit na hindi lang itinaas ni Meng Changqing ang kanyang cultivation realm sa antas ng distraction, hindi niya ito mararamdaman. Ito ay sapat na upang ipakita na ang layout ng portal ng pamilya Yang ay napakatalino. Lihim na nagpasya si Yang Yian na kailangan niyang humanap ng paraan para anyayahan ang porma sayo ng demonyong si Yang Wentian sa Yaoqi Mountain para iset up ang formation para sa bagong itinayong Yunmen. Sa pamamagitan ng immortal na porma sayon na si Meng Changqing at ang demonyong porma sayon na si Yang Wentian na nagtutulungan upang iset up ang porma sayon, naniwala si Yang Yian na mabibigyan niya ang bagong Yunmen ng isang matibay na pundasyon ng pagtatanggol. Pagkatapos, sa pamumuno ng binata, sina Yang Yian at Meng Changqing ay pumasok sa portal na 3 metro sa ibabaw ng lupa. Sa sandaling pumasok siya sa portal, talagang nahihilo si Yang Yian. Pamilyar siya sa pakiramdam na ito, na siyang pakiramdam ng pagbuo ng teleportation space. Nagulat siya at nahulaan sa kanyang puso, ang pamilya Yang ay marahil ay wala sa disyerto. Tamang-tama, sa susunod na sandali ay naramdaman niyang matatag ang kanyang mga paa, at nang imulat niya muli ang kanyang mga mata, ang eksena ay nagbago ng gusto, at ang lugar na kinaroroonan niya ay isang walang katapusang damuhan. May mga damuhan sa mga disyerto ng mundo, at hindi nagulat si Yang Yian na may mga damuhan sa mga disyerto ng mundo ng bundok at dagat. Dalawang senior, sundan mo ako. Nasa unahan lang ang bukid ng pamilya kong Yang. Pinangunahan ng binata ang daan habang nagsasalita, iniisip ang paglalakad pasulong. Sinundan ni Yang Yiu at Meng Changqing ang tingin ng binata at nakita ang isang malaking complex ng attics at halls na daan-daang metro ang layo, na mukhang medyo malaki. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Yang Yiu na magtanong, ito pa rin ba ang teritoryo ng pugad ng bandido? Ngumiti ang binata at sinabing, pag-uulat sa nakatatanda, ito pa rin syempre ang teritoryo ng pugad ng bandido, ang teritoryo ng pugad ng bandido na 70,000 milya ang layo. Sa katunayan, mayroong isang damuhan na libu-libong milya ang layo. Narito ang pinakamalaking lawas sa buong Zishanshu. Ang aking pamilyang Yang ay sumasakop sa katimugang bahagi ng damuhan na ito. Bilang karagdagan, ang pamilyang Yan, ang pamilyang Guo, at ang pamilyang Tang ay sumasakop sa silangan, kanluran at hilaga. Ang klima dito ay komportable at ang espiritual na enerhiya ay mayaman. Ito ay isa sa ilang mga lugar para sa paglilinang sa Zishanshu. Sa katunayan, ang totoong pangalan dito ay hindi tinatawag na pugad ng tulisan kundi Mengsuyuan. Ang pugad ng bandido ay ang pangalan na ibinigay ng ilang mapagkunwari sa Adventure King City. Sa mata ng mga ordinaryong tao, ang teritoryo ng pugad ng bandido na 70,000 milya ang layo ay puno ng mga bandido, ngunit alam ng maraming tao na, tulad ng aming pamilyang Yang at iba pa, sa lupain ng 10 pangunahing puwersa ng bandidong pugad ay talagang mga aboriginal ng sinaunang Adventure Dynasty. Sinasabing pagkatapos itatag ng Adventure King ang Adventure Dynasty, ang ating mga ninuno ay naging 10 sagradong bantay ng Adventure Dynasty, tapat sa Adventure King at sumunod sa kanya upang itatag ang Adventure Dynasty. Since ang pagkawala ng hari ng pakikipagsapalaran, ang dinastiyang pakikipagsapalaran ay nasa alitan din ng sibil, kung saan nagkaroon ng mga tunggalian sa kapangyarihan. Nang maglaon, ang mga inapo ng ating 10 sagradong gwardya ay umalis sa Adventure Dynasty at hindi na nakilahok sa mga panloob na pakikibaka ng Adventure King City, kaya namuhay sila ng hiwalay dito. Ngunit walang inaasahan na sa paglipas ng panahon, magkakaroon ng mas maliliit na puwersa sa paligid ng ating 10 pangunahing puwersa, na unti-unting nabuo at sa wakas ay tinawag na mga bandido ng ilang tao sa Adventure Palace. Ganito nabuo ang pangalan ng bandidong pugad. Sabi ng binata habang naglalakad. Pinakinggan ito ni Yang Yiu, at hindi siya nagtanong ng marami tungkol sa mga detalye. Bagamat hindi mapagkakatiwalaan ang sinabi ng binata, tiyak na hindi ito hanging walang laman. Mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, ang pakikibaka sa kapangyarihan ay laging panalo at talunan. Marahil sa buong pakikibaka ng dinastiyang pakikipagsapalaran, ang bandidong pugad ang natalo, at normal lang sa nanalo na lagyan sila ng sombrero ng bandido. Sa mga salita ng binata, ang 10 pangunahing puwersa sa kulungan ng mga tulisan ay ang mga inapo ng 10 sagradong bantay ng sinaunang Adventure King. Hindi nakakagulat na hindi maalis ng Adventure Hall ang mga bandido sa hindi mabilang na taon.
Pamilya pa rin pala sila, o iisang ugat. Habang nagsasalita siya, dinala ng binata sina Yang Yiyu at Meng Changqing sa isang bulwagan. Doon, maraming ateks at palasyo sa daan, tulad ng isang malaking manor na may marangyang nayon. Anyway, sa mata ni Yang Yiyu, hindi simple ang pamilya Yang. Bagamat hindi gaanong mga tao ang lumitaw nang siya ay dumating, natagpuan niya ang ilang mga nakatagong aura sa kanyang pangunawa, at ang kanyang paglilinang ay hindi mababa. Pagkapasok sa isang side hall, naghain ng tsaa ang binata sa dalawa at sinabing, maghintay muna kayo, dalawang senior. Nakikipagpulong si Ancestor Wentian sa mga tao mula sa pamilya yan para harapin ang ilang bagay. Hihilingin ko sa ninuno na pumunta. Umalis ka na, maghihintay kami. Sabi ni Yang Yiyu. Pagkalabas ng binata, biglang sinabi ni Meng Changqing kay Yang Yiyu, hindi pa nakikita ng master ang maraming tao sa daan. Mali ang pakiramdam ng pamilya Yang. Kabanata 932 ang kanyang bayan ay tinatawag na Jiusho. Tumango si Yang Yiyu at sinabing, talaga, medyo kakaiba ang atmosphere. Pagpasok ko, nakaramdam ako ng maraming aura sa dilim, at mukhang kinakabahan silang lahat. Baka may nangyari sa pamilya Yang. May alam ako tungkol kay Yang Wentian. Hindi niya tayo dapat pinupuntirya. Nag-iisip na sabi ni Meng Changqing. Maghintay at tingnan natin. Uminom ang dalawa ng tsaa at naghintay sa pagdating ng array demon na si Yang Wentian. Ngunit sa oras na ito, bigla silang nakarinig ng kalabog sa kanilang mga tainga, at ang mga tasa ng tsaa sa mesa ay nanginginig. Dapat may nangyari sa pamilya Yang. Tumingin si Yang Yiyu sa labas ng gate at narinig niya na hindi kalayuan ang malakas na ingay. Ito. Naguguluhan din si Meng Changqing, mukhang away. Paano kung pupunta ako at alamin kung ano ang nangyayari? Kalimutan mo na, outsider tayo, kaya mas mabuting huwag na lang magtanong. Sabi ni Yang Yiyu. Habang nag-uusap ang dalawa, muling pumasok ang binata at sinabing, pasensya na mga senior. Si Ancestor Wentian ay may ilang bagay na dapat harapin sa ngayon at hindi maaaring dumating. Pero nagsumbong na ako sa padre de pamilya. Inutusan ako ng ulo ng aking pamilya na pagsilbihan ang dalawang nakatatanda. Pagkatapos na harapin ni Ancestor Wentian ang bagay na ito, pupunta ako para humingi ng tawad sa inyong dalawa. Sa lalong madaling panahon. Tapos na magsalita ang binata, may namumuong tunog sa labas. Anong nangyari sa iyo, kapatid? Tanong ni Meng Changqing. Sa sandaling ito, medyo pangit ang mukha ng binata, at tila nagdadalawang isip kung sasabihin ba ito. Kung abala, magpanggap na lang na hindi ako nagtanong. Hindi pinahiya ni Meng Changqing ang binata. Saglit na nag-alinlangan ang binata at sinabing, it's not a secret, it is a family scandal. Oh, anong ibig mong sabihin? Nakita ni Yang Yiyu na nagsasalita ang binata at alam niyang kaya niyang sabihin iyon. Interesado pa rin siya sa ganitong klaseng chismis. Ang malakas na ingay sa labas ay napakalakas na mahirap hindi pansinin. Ang sinabi lamang ng binata, inisip ng pamilyang yan na narito ang ninuno para manggulo, kaya ako, ninuno Wentian, ay humarap dito at hindi ako makakarating pansamantala. Yan family. Ito ang teritoryo ng pamilya Yang. Napakalakas ba ng pamilyang yan kaya nang ahas silang kumilos laban sa pamilya Yang. Hindi napigilan ni Yang Yiyu na magduda sa lakas ng pamilya ng bandidong Den Yang. Mapait na ngumiti ang binata at sinabing, dahil mali ang pamilya naming Yang kaya pumunta sa aming pintuan ang matandang ninuno ng pamilya yan. Ang matandang ninuno na si Wentian ay may minamahal na alagad na hindi isang alagad ng aming pamilya Yang, ngunit lubos na minamahal ng matandang ninuno na si Wentian at itinuring na kanyang sariling anak. Ngunit ang minamahal na alagad ng matandang ninuno na si Wentian ay karaniwang kumikilos at tinatrato ang mga tao ng napakahusay. Pero 3 years ago, hindi ko alam kung saan niya narinig ang tungkol sa isang babaeng nagkamali sa pamilya yan at nakulong sa bawal na lugar ng pamilya yan. Para siyang baliw at iginiit na asawa niya ito. Pinilit niyang pumasok sa pamilya yan para hingin ito. Ang pamilyang yan ang nangungunang pamilya sa 4 na pangunahing pamilya ng nangungunang 10 puwersa sa pugad ng bandido. Sa madaling salita, ito ay mas malakas kaysa sa aming pamilya Yang. Paano nila siya pinakawalan? Bilang karagdagan, ang mga utos ng ninuno ng pamilya yan ay nagsasabing walang sinuman ang maaaring palabisan sa ipinagbabawal na lugar ng pamilya yan. Dahil dito, humingi pa ng awa ang aking matandang ninuno na si Wentian sa pamilya yan, ngunit wala pa rin itong bunga. Hindi lalabagan ng pamilya yan ang mga utos ng ninuno dahil dito. Kaya na matapos magtiis ng 3 taon, ang minamahal na alagad ni Patriarch Wentian ay tuluyang nakalusot sa ipinagbabawal na lugar ng pamilya yan, ngunit natuklasan ng pamilya yan. Pagkatapos ay nakipaglaban siya at pinatay ang higit sa 30 alagad ng pamilya yan. Sa huli, ang mga master ng pamilya yan at ang mga master ng out-of-body realm ay lumabas na magkasama at muntik na siyang patayin.
Sa kritikal na sandali, ang aking Patriarch Wentian ang nagligtas sa aking pinakamamahal na disipulo. Tingnan mo, ang Patriarch ng pamilyang yan ay direktang humabol sa pintuan upang hingin ang tao, at hiniling kay Patriarch Wentian na ibigay siya, ngunit ang aking Patriarch Wentian ay tumanggi na ibigay siya, at napaka-protective sa kanyang anak, kaya siya ay nagkaroon ng malaking away sa Patriarch ng pamilya yan. Hey, speaking of it, ang pamilya yan at ang pamilyang yang ay mga pamilyang may asawa pa rin. Ang apat na pangunahing pamilya sa pugad ng bandido ay kasal sa isa't isa, at hindi madaling magaganap ang mga salungatan. Sa pagkakataong ito, ang pamilya naming yang ay papatayin niya, Yang Gaozhong. Ang pamilyang yan ay may dalawang master ng spiritual dispersion realm, at ang aking yang family ay mayroon lamang Patriarch Wentian. Kinausap ng binata ang kanyang sarili sa pagtatapos, at ipinakita sa kanyang mga salita na labis siyang hindi nasisiyahan sa minamahal na alagad ni Yang Wentian. Ngunit bago niya matapos ang kanyang mga salita, pinutol siya ni Yang Yian at tinanong, ano ang sinabi mo ngayon? Tumangala ang binata at nakitang si Yang Yian ay mukhang kinakabahan at seryoso, kaya sinabi niya, sinabi ko na sa pagkakataong ito ang pamilya naming Yang ay papatayin ng minamahal na disipulo ng ninunong si Wentian. Kung talagang galit ang pamilya yan, magkalaban ang dalawang pamilya. Mahirap isipin kung ano ang mangyayari noon. Hindi, sabihin mo sa akin kung ano ang tawag sa minamahal na alagad ng iyong ninuno. Tinitigan ni Yang Yian ang binata. Yang Gaozhong, sagot ng binata, medyo nalilito sa kaba ni Yang Yian. Nagulat si Yang Yian sa lahat. Ito ang pangalawang pagkakataon na narinig niya ang pangalan ng kanyang ama mula sa isang taong may parehong pangalan at apelyido ng kanyang ama Yang Gaozhong. Sa unang pagkakataon na narinig niya ito mula sa bandidong si Zhou Fengzi. Ayon kay Zhou Fengzi, nakita niya si Yang Gaozhong, isang pinuno sa kabataang henerasyon ng pamilya Yang. Noong panahong iyon, gustong itanong ni Yang Yian kung sino si Yang Gaozhong, ngunit nakalimutan niya ito nang salakayin niya ang tulisan na si Cao Shangfei. Noong mga oras na iyon, naisip din niya na baka ito ay may kaparehong pangalan at apelyido ng kanyang ama. Pagkatapos sa sandaling ito, narinig niyang sinabi ng binata na ang Yang Gaozhong na ito ay ang minamahal na disipulo ni Yang Wentian, at hindi siya mula sa parehong angkan. Ito ay isang kaina-hinalang punto. Ang mga magulang ang pinakamalalim at pinakamalaking demonyo sa puso ni Yang Yian, kaya kapag narinig niya ang pangalan ng kanyang ama, lagi niyang naiisip iyon. Noong bata pa siya, nawala ang kanyang ama sa disyerto. Walang buhay o patay. Nagpadala si Wang Masheng ng isang pangkat upang hanapin siya sa loob ng isang buwan nang walang anumang balita. Sa oras na iyon, nahulaan ni Yang Yian na ang kanyang ama ay maaaring nag-trigger ng ilang uri ng pagbuo sa Western Desert at pumasok sa Mountain and Sea Realm. Nang maglaon, nang bumalik siya sa Earth mula sa Mountain and Sea Realm sa unang pagkakataon, pumunta siya sa Western Desert upang maghanap. Ngunit walang bakas ng anumang porma sayon, kaya naisip niya na maaaring patay na ang kanyang mga magulang. Ngunit ngayon, narinig niya ang pangalan ng kanyang ama dito, at ang lugar kung saan siya nagpakita ay ang desert continent ng Mountain and Sea Realm. Mayroon bang anumang koneksyon sa pagitan ng disyerto dito at ng disyerto sa Earth? Wala siyang nakitang bakas ng pagbuo ng teleportasyon sa Western Desert noong taong iyon, ngunit hindi ito nangangahulugan na walang koneksyon. Ang isang tao ay may buhol sa kanyang puso. Ano ang buhol? Kapag may narinig siyang may kinalaman sa buhol sa kanyang puso, iisipin niya muna ang buhol na ito. At ang buhol ni Yang Yian ay ang kanyang mga magulang. Kaya nang marinig niya ang pangalan ng kanyang ama na si Yang Gaozhong, napaka-sensitive niya. Siya ay iniisip na kung si Yang Gaozhong, ang minamahal na alagad ni Yang Wentian, ang ninuno ng pamilya Yang, ay ang kanyang ama Yang Gaozhong. Ang dahilan kung bakit ganoon ang naisip niya ay dahil sinabi lang ng binata na hindi iisang angkan ang minamahal na alagad ng ninuno. Posible kayang si Yang Gaozhong, ang ama mula sa Earth, ay tinanggap bilang disipulo ni Yang Wentian. Parang medyo malayong isipin, pero hindi imposible. Ang mga bagay sa mundo ay madalas na maraming madugong pagkakataon. Sa pag-iisip nito, ang puso ni Yang Yian ay lalong nanginig. Dalawang bagay ang gusto niyang kumpirmahin ngayon. Una, kung ang Yang Gaozhong na ito ay mula sa Earth, at pangalawa, mga 60 taon na ang nakalipas mula nang mawala ang kanyang ama. Kung magkatugma ang dalawang item na ito, walang duda na iyon ang kanyang ama na si Yang Gaozhong. Kaya tumingin si Yang Yian sa binata at nanginginig, "Brother, pwede ko bang tanungin kung taga-Earth si Yang Gaozhong?" Nang marinig ng binata ang tanong ni Yang Yian, natigilan siya saglit at umiling at sinabing, "Hindi." Sa sandaling ito ay sinabi, ang puso ni Yang Yian ay kumaibot, puno ng pagkabigo. Kung hindi siya mula sa Earth, kung gayon hindi siya, isa lamang siyang tao na may parehong pangalan. Sa oras na ito, naramdaman ni Meng Changqing na ang emosyon ni Yang Yian ay nag-iba-iba, at nag-aalalang sinabi, mayroon bang mali sa Sect Master? Hindi. Okay lang, naalala ko ang isang matandang kaibigan. Napailing si Yang Yian sa pagkabigo.
Ngunit sa pagkakataong ito, tila may naalala ang binata at muling nagsalita. Ang susunod na pangungusap ng binata ay biglang sumabog sa malamig na lawas sa puso ni Yang Yian. Naisip ng binata, naaalala ko na si Yang Gaozhong, ang minamahal na disipulo ng ninuno na si Wen Tian, ay nagsabi na ang kanyang bayan ay tinatawag na Jiushou. Boom! Nang marinig ni Yang Yiu ang salitang Jiushou, nagkaroon ng malakas na dagandong sa kanyang isipan, at ang kanyang buong katawan ay hindi maiwasang manginig. Jiushou. Ang dalawang salitang ito ay malamang na tinatawag lamang ng mga tao sa Earth sa universo, at ang mga inapo lamang ni Nayan at Huang ang maaaring tumawag dito. Nang ang dalawang salitang Jiushou ay lumabas sa bibig ng binata, kalahating sigurado si Yang Yiu na itong Yang Gaozhong na ito ay maaaring talagang kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng ambon, at pagkatapos ay pula, at tinanong niya ang binata sa nanginginig na boses, alam mo ba kung kailan sinamba ni Yang Gaozhong ang iyong ninuno na si Yang Wentian at umupo? Matapos itanong ang tanong na ito, si Yang Yiu ay basang-basa sa pawis, at halos manginig ang kanyang kaluluwa nang itanong ang tanong. Kinabahan talaga siya ng sobra. O kaya, namiss niya ng sobra ang kanyang mga magulang. Lalong kakaiba ang tingin ng binata kay Yang Yiu, at hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng taong ito sa pagtatanong tungkol sa minamahal na alagad ng ninunong si Wen Tian. Kabanata 933, Buhol ng Puso at Demonyo sa Loob. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang na sinabi ng matandang si Wen Tian na ang Formation Fairy na si Meng Changqing ay may buhay at kamatayang pagkakaibigan sa kanya, sumagot pa rin ang binata, alam ko ito. Si Yang Gaozhong ay sumasamba sa ilalim ng matandang si Wen Tian sa loob ng 60 taon. Ama. Ama, sa sandaling ito, 80% sigurado si Yang Yiu, dahil ang oras at lugar ay tama. Kahit na ito ay isang pagkakataon, hindi ito maaaring maging isang pagkakataon. Ang kanyang boses ay kasing lambot ng isang lamok, at ang kanyang mga mata ay basa. Sumigaw siya ng, Ama. Sabi niya ng mababang ama. Hindi ito narinig ng binata, ngunit si Meng Changqing, na may malakas na antas ng paglilinang, ay tumigil sa kanyang mga tainga. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Meng Changqing na mabigla sa kanyang puso. Malabo niyang naiintindihan kung bakit nagtatanong si Yang Yiu ng napakaraming detalye tungkol sa isang miyembro ng pamilya Yang. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Yang Yiu, narinig ni Meng Changqing na sumigaw siya ng salitang, Ama, at alam niyang may kwento dito. Bagamat hindi niya alam kung ano iyon, si Yang Gaozhong, ang apprentice ni Yang Wen Tian, ay dapat na may kinalaman kay Yang Yiu. Hindi kaya si Yang Gaozhong ang ama ni Yang Yiu? Naisip ni Meng Changqing sa kanyang sarili, kung ito ay totoo, kung gayon ang mga bagay ay magiging mahirap. Nabalitaan ko mula sa binata na ngayon lang ay pumasok si Yang Gaozhong sa ipinagbabawal na lugar ng pamilya Yan at pumatay ng mahigit 30 katao sa pamilya Yan. Personal na dumating sa pinto ang ninuno ng pamilya Yan. At narinig ko mula sa binata noon na si Yang Wen Tian ay isa ng master ng Divine Realm, at ang pamilya Yan, bilang pinuno ng 4 na pangunahing pamilya sa Bandit Nest, ay may 2 master ng Divine Realm. Sa kasong ito, kung si Yang Gaozhong ang ama ni Yang Yian, tiyak na ililigtas ni Yang Yian ang kanyang ama ngayon, at pagkatapos ay magiging isang malaking problema. Siya, si Meng Changqing, ay nakapasok lamang sa Divine Realm sa kanyang Cultivation Realm sa ngayon. Para makapasok sa Divine Realm na may tunay na lakas, kailangan niyang maghintay hanggang sa mawala ang makamandag na insekto sa kanyang dantian. Nakadepende na ngayon kung kakayanin ni Yang Wen Tian ang mga Panginoon ng pamilya Yan, o kung gaano kalalim ang pagmamahal niya sa kanyang minamahal na alagad. Kung hindi makayanin ni Yang Wen Tian ang mga amo ng pamilya Yan, tiyak na ibibigay niya si Yang Wen Tian. Ano ang dapat kong gawin? Noong una, naparito ako para hilingin sa formation na demonyo na si Yang Wen Tian na iset up ang formation sa Southern Restricted Area, na sinasabing alam kung makakatagpo ako ng ganoong bagay. Gayunpaman, anuman ang mangyari, kung gusto ni Yang Yiu na basagin ang langit ngayon, sasamahan siya ni Meng Changqing, dahil isa na siyang elder ng Yunmen, at tinulungan siya ni Yang Yiu na muling itayo ang kanyang cultivation. Dapat niyang sundin si Yang Yiu anuman ang mangyari, kahit na punit-punit siya. Sa oras na ito, nagkaroon na naman ng malakas na ingay sa labas. Alam ni Meng Changqing na dapat siyang magmadali upang makita ang sitwasyon sa oras na ito, kaya sinabi niya kay Yang Yiu na nasa ulirat, Guro, dapat muna tayong pumunta at tingnan ang sitwasyon. Nagising si Yang Yiu na parang mula sa isang panaginip, oo, pumunta tayo at tingnan natin. Siya ngayon ay 80% sigurado na si Yang Gaozhong dito ay ang kanyang ama. Susunod, hanggat nakikita niya mismo si Yang Gaozhong, magiging malinaw ang lahat. Sa pag-iisip na makumpirma ang pagkakaroon ng kanyang ama, si Yang Yiu ay nabalisa na sa oras na ito. Kuya, dalhin mo kami kay Yang Wen Tian. Ang iyong pamilyang Yang ay inaatake ng pamilyang Yan. Kung hindi kayang panindigan ni Yang Wen Tian ang pamilya Yan, ako, bilang dati niyang kaibigan, ay maaaring makatulong.
Hindi gaanong nagsalita si Meng Changqing sa binata. Sa oras na ito, sinabi niyang tutulungan niya ang kanyang pamilya Yang. Sa tingin ko, tuwang-tuwa ang binata na dalhin sila para makita si Yang Wentian. Ang makita si Yang Wentian ay natural na haantong sa pagkikita ni Yang Gaozhong. Nakinig ang binata kay Meng Changqing at tumingin sa kanya at kay Yang Yio. Naisip niya na si Meng Changqing ay kasing sikat ng kanyang ninuno at dapat ay isang malakas na tao sa larangan ng distraction. Kung makakatulong si Meng Changqing, nangangahulugan ito na ang pamilya Yang ay magkakaroon din ng dalawang malalakas na lalaki sa larangan ng distraction, at marahil ay magiging tahimik ang pamilya Yan. Sa pag-iisip nito, masaya ang mukha ng binata at sinabing, kung gayon, guguluhin ko ang dalawang nakatatanda. Please follow me. Pagkatapos magsalita, nanguna ang binata at lumabas ng bulwagan. Si Yang Yio ay medyo nalilito at natulala pa rin. Sa oras na ito, lumapit si Meng Changqing, tinapik siya sa balikat at sinabing, Guro, huwag kang mataranta. Bagamat ako, matandang Meng, ay hindi nagpapanik kung bakit ka naguguluhan, anuman ang mangyari, si matandang Meng ay susunod sa iyong mga yapak. Nang marinig ito, unti-unting huminahon ang takot na puso ni Yang Yio. Huminga siya ng malalim at sinabing, Salamat, matandang Meng. Mag-usap tayo habang naglalakad. Okay, kung gaano ka nag-aalala at nag-aalala sa iyong puso, mas hindi mo dapat hayaang magambala ang iyong isip. Kapag pinakalma mo ang iyong isip sa oras na ito, maaari mong isipin ang susunod na hakbang. Si Meng Changqing ay lumakad ng magkatabi kasama si Yang Yio at inaliw si Yang Yio. Huminga ng malalim si Yang Yio, pinakalma ang kanyang pabago-bagong emosyon at sinabing, Kuya Meng, sinabi ng binata na ang pinakamamahal na disipulo ni Yang Wentian na si Yang Gaozhong ay malamang na aking ama. Ang aking ama ay nawala sa aming bayan noong ako ay 4 na taong gulang. Nang maglaon, iniwan ako ng aking ina at ang aking kapatid na babae upang pumunta sa mapahamak na lugar na iyon upang hanapin ang aking ama, at pagkatapos, nawala silang magkasama. Kami ng aking kapatid na lalaki ay walang mga magulang mula noong kami ay bata pa, kaya ang aking mga magulang ang aking pinakamalaking pag-aalala at ang aking pinakamalaking demonyo sa aking puso. Concerned din sila ng lola ko. Inaasahan ng lola ko ang pagbabalik ng aking mga magulang isang araw sa halos buong buhay niya, ngunit pinagsama-sama ang sinabi ng binata at ang kumpirmasyon ko, 80% na akong sigurado na ang pinakamamahal na alagad ni Yang Wentian na si Yang Gaozhong ay ang aking ama. Matandang Meng, kung kailangan kong harapin ang isang malakas na tao sa distraction realm ngayon, tutulungan mo ba ako? Haha, simula nang makita-kita sa Liuxia Valley noong araw na iyon, nagpasya na akong sundan ka. Sa totoo lang, noong gumawa ka ng malaking kaguluhan sa Yaoguang City, nanumpa ako sa aking puso na kung makakalabas ka ng Yaoguang City ng buhay, ako, si Old Meng, ay susundan ka. Bilang resulta, nang magkita tayo sa Liuxia Valley sa pangalawang pagkakataon, talagang buhay ka. Dahil nakapasok ka sa Yunmen, tulad ng deklarasyon ng pagpasok sa Yunmen, ako, si Old Meng, ay magiging miyembro ng Yunmen sa buhay na ito at isang Yunmen na multo sa kamatayan. Gusto ng master ng sect na gumawa ng malaking kaguluhan sa pamilya Yang ngayon, at sasamahan ka ni Old Meng, haha. Sinabi ni Meng Changqing sa isang napakalibre at madaling paraan. Natuwa si Yang Yio sa sinabi ni Old Meng. Sa katunayan, casual lang siyang nagtanong, ngunit naantig pa rin siya nang marinig ang sagot ni Old Meng, may isa pang pangungusap na nakatago sa deklarasyon ng pagpasok ng Yunmen. Ako, si Yang Yio, ay itinuturing ang lahat ng mga disipulo ng Yunmen bilang aking pamilya. Sa pangungusap na ito, mamamatay ako ng walang pagsisisi. Tara na at kilalanin natin ang pamilya Yan at ang pamilya Yang para kumpirmahin kung si Yang Gaozhong ang iyong ama. Sabi ni Meng Changqing na may pagmamalaki sa kanyang puso. Nandito na ang dalawang senior. Sa oras na ito, dumating ang mga salita ng binata. Huminto sa pag-uusap sina Yang Yian at Meng Changqing at tumangala. 100 metro ang layo, nakita nila ang isang parisukat na higit sa 100 metro kwadrado. Sa gitna ng plaza ay may 9 na palapag na sinaunang tore. Sa harap ng sinaunang tore, 2 matandang lalaki ang nasa isang pagkapatas, parehong nakabitin sa hangin, nag-aaway sa isa't isa. Ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay maaaring madama mula sa malayo. Daan-daang tao ang nanunood sa gilid ng plaza, ngunit nahahati sila sa 2 grupo, ang isa ay may higit sa 10 tao at ang isa ay may higit sa 80 tao. Sinabi ng binata na nanguna na ang grupong may kakaunting tao ay mga anak ng pamilya Yan. Lahat sila ay mukhang mayabang at malungkot, at handa silang maghayganti sa pamilya Yang. Ang grupo na may mas maraming tao ay natural na mga anak ng pamilya Yang. Mukhang galit na galit sila. Hindi nakapagtataka na sila ay binugbog. Kakaiba kung hindi sila magagalit. Gayunpaman, sinabi ng binata, mabuti na lang at may relasyon ang pamilya Yan at ang pamilyang Yang, kung hindi,
hindi ito isang paghaharap sa pagitan ng dalawang ninuno, ngunit ang mga anak ng dalawang pamilya ay lalaban hanggang kamatayan. Ang matandang nakapula ay si Yan Zhangqing, isa sa mga ninuno ng pamilya Yan, at ang isa pang nakaitim ay si Yang Wentian, ang ninuno ng aking pamilyang Yang. Yang. Nakita ito ni Yian at Meng Changqing nang walang pagpapakilala ng binata. Sa pagtingala sa sandaling ito, tila pantay-pantay ang laban ni Yang Wentian at Yan Zhangqing. Tumingin si Yang Yian sa binata at nagtanong, nasaan si Yang Gaozhong ngayon? Napaawang ang mga labi ng binata at sinabing, sa siyam na palapag na pagoda sa likuran niya, ikinulong siya ng ninunong Wentian at pinaharap sa dingding. Ang siyam na palapag na pagoda na ito ay ang ancestral hall ng aming pamilya Yang at ang pahingahan ng mga espiritu ng aming mga ninuno. Sinasabing si Yang Gaozhong ay pinaharap sa dingding, ngunit sa katunayan, ito ay ang disguised proteksyon ng ninuno Wentian para kay Yang Gaozhong. Hiniling ng pamilya Yan na ibigay ang tao, ngunit tumanggi ang ninuno na si Wentian at ikinulong si Yang Gaozhong sa siyam na palapag na pagoda. Kung gusto ng pamilya Yan na sapilitang arestuhin siya, natural na kikilos ang ninuno na si Wentian. At saka, kung talagang pumunta si Yan Zhangqing sa resting place ng mga ninuno ng pamilya Yang para arestuhin ang mga tao, at kailangang pag-isipan ito ni Yan Zhangqing. Sa sandaling ito, nag-aaway sina Yan Zhangqing at ang matandang ninuno na si Wentian, marahil para iligtas ang mukha. Pagkatapos ng lahat, pinatay ni Yang Wentian ang 30 anak ng pamilya Yan. Ang account na ito ay talagang hindi maliit. Walang kasiguraduhan na darating ang isa pang matandang ninuno ng pamilya Yan at puwersahang manghuhuli ng mga tao. Nako, ito ay isang dilema. Sa pakikinig sa kwento ng binata, hindi nakikita ni Yang Yiyo ang magandang impresyon kay Yang Wentian sa kanyang puso. Dahil lamang sa pagiging maprotektahan ni Yang Wentian, iginagalang siya ni Yang Yiyo sa kanyang puso. Protective pa rin ang matandang si Wentian sa kanyang mga anak gaya ng dati. Hindi pa rin nagbabago, haha. Hindi napigilan ni Meng Changqing na matawa. Boom, sa oras na ito, ang dalawang tao ay nagtama sa hangin at naghiwalay. Malungkot na sinabi ni Yan Zhangqing, tinanong ka muli ni Yang Wentian, ibibigay mo ba ang tao? Kabanata 934, handa nang takutin ang mga tao. Yan Zhangqing, nasabi ko na sa iyo na ang aking disipulo ay pumasok na ngayon sa ancestral hall ng aking pamilyang Yang upang bantayan ang mga espiritual na tapyas ng ating mga ninuno. Ayon sa ancestral precepts ng aking Yang family, hindi siya makakalabas sa loob ng 5 taon. Paano mo hihilingin na ibigay ko siya? Sinabi ko na sa iyo na ibibigay ko siya sa iyo pagkatapos ng 5 taon. Bakit ka ba nagmamadali? Ngumisi si Yang Wentian at seryosong sinabi. Kung tutusin, nanggugulo lang siya at nilinaw na hindi niya ito ibibigay. Ikaw, kalokohan mo ang sinasabi mo. Kailan nagkaroon ng gayong mga utos ng ninuno ang pamilya Yang? Galit na nagmura si Yan Zhangqing. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Hanggat ang ipinagbabawal na lugar ng iyong pamilyang Yan ay may mga tuntunin sa ninuno, ang aking pamilyang Yang ay bawal na magkaroon ng mga utos ng ninuno. Ang utos ng ninuno na ito ay itinakda ko lamang. Ano ang problema? Kailangan ko bang ibalik sa iyo si Yan Zhangqing? Si Yang Wentian ay parang kagatin niya ako. Galit na galit si Yan Zhangqing kaya nalantad ang kanyang mga ugat, ikaw. Sa sandaling ito, isang walang emosyong boses ang umalingaw-ngaw sa lahat ng direksyon, matandang Wentian, wala ka pa bang kahihiyan gaya ng dati? Ngayon, gusto kong makita kung hanggang kailan ka magiging walang hiya. Nang bumagsak ang mga salita, lumitaw ang isang matandang nakaputi ng wala saan sa bukid. Sumimangot si Yang Wentian at sinabing, Yan Jishan, paano mo ito haharapin? Kuya, yumuko rin si Yan Zhangqing sa taong ito at tinawag siyang kuya. Ang mga binata sa tabi ni Yang Yiyo at Meng Changqing ay mukhang malungkot at bamulong, grabe, nandito rin si Yan Jishan, ano ang dapat nating gawin? Ang taong ito ba ay isa pang master ng pamilya Yan sa larangan ng distraction? Tanong ni Yang Yiyo. Mapait na tumanggo ang binata at sinabing, tama. Hindi nakasimangot si Yang Yiyo nang marinig iyon. Ang dalawang dakilang Panginoon ng pamilyang Yan ay all out, at ang pamilya Yang ay mayroon lamang Yang Wentian sa larangan ng kaguluhan. Kayanin kaya niya ito. Kung hindi ito makayanan ni Yang Wentian at ikinulong sa 9 na palapag na pagoda, malamang ay ang kanyang ama na si Yang Gaozhong, na nasa panganib ngayon. Nilingan ni Yang Yiyo ang kanyang ulo at sinulyapan si Meng Changqing. Tumango si Meng Changqing kay Yang Yiyo. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Yang Yiyo. Ito ay walang iba kundi ang paghiling sa kanya na suportahan si Yang Wentian. Buti na lang at nasa realm of distraction din siya ngayon. Siyempre, ito ay tunay ang kanyang lakas ay nasa maagang yugto pa ng Yuanying, ngunit maaari pa rin niyang takutin ang mga tao kung gusto niya. Maaari niyang ganap na ilabas ang aura ng kaharian ng distraction. Hanggat hindi niya ibinubunyag ang kanyang tunay na enerhiya, siya ay isang master ng kaharian ng pagkagambala sa mga mata ng mga tagalabas. Siyempre, cover up lang ang trick na ito.
Hanggat ang dalawang miyembro ng pamilyang yan ay casual na nagmamasid, makikita nila ang panlilinlang ni Meng Changqing sa isang sulyap. Ang kanyang kaharian ay nasa kaharian ng kaguluhan, ngunit ang kanyang lakas ay nasa maagang yugto pa rin ng Yuanying. Gayunpaman, sa pangkalahatan, ang mga magsasaka ay hindi hayagang susuriin ang kaharian ng isa't isa, kung hindi, ito ay walang galang at haantong sa labanan. Bukod dito, hindi ito isang bagay na maglakas loob na gawin ng karamihan sa mga tao na tahasang suriin ang mga detalye ng isang eksperto sa spiritual realm. Sa kabilang banda, pinag-isipan ito ni Meng Changqing. Kilala siya bilang Array Immortal at isa ring matigas na tao. Naniniwala ako na sa lahat ng mga salik na ito pinagsama, ang dalawang miyembro ng pamilya yan ay hindi maglalakas loob na guluhin siya ng madali. Kapag tumayo sila kasama ni Yang Wentian, magiging dalawang eksperto din sila sa spiritual realms, isang tutinto na sitwasyon. Bilang karagdagan, sila ay nasa teritoryo ng pamilya Yang. Kung hindi baliw ang mga miyembro ng pamilyang yan, sa pangkalahatan ay outrest sila. Sina Meng Changqing at Yang Yiyo ay nakipag-usap ng pribado sa pamamagitan ng voice transmission at naniniwala na ito ang tanging solusyon sa ngayon. Una, humanap ng paraan para matulungan si Yang Wentian na malampasan ang mga paghihirap na nasa harapan niya, nakatumbas ng pagpapakita ng mabuting kalooban at pagkakaroon ng pabor. Ito rin ay isang magandang simula na imbitahan si Yang Wentian sa Yaoqi Mountain para iset up ang formation para sa Yunmen. Bilang karagdagan, kung talagang ang kanyang ama na si Yang Gaozhong sa siyam na palapag na tore, ang pagtulong kay Yang Wentian ay pagtulong sa kanyang ama. Napagkasunduan nilang dalawa na kapag hindi natuloy ang pakulo na ito, sila ay maglalaban-laban. Nang nag-uusap sina Yang Yiyo at Meng Changqing sa pamamagitan ng voice transmission, si Yan Jizhan, nakara-rating lang sa eksena, ay ninisyan si Yang Wentian at sinabing, ano ang dapat kong gawin? Yang Wentian, ito dapat ang tanong ko, tama ba? Ano gusto mo ah? Sa puntong ito, malamig na sinabi ni Yan Jizhan, ang iyong apprentice ay pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng aking pamilyang yan at pinatay ang 30 anak ng aking pamilyang yan. Ikaw, Yang Wentian, ay hindi pinansin ang nakaraang relasyon sa pagitan ng pamilya yan at ng pamilya Yang, hindi lamang inalis ang iyong masamang apprentice mula sa pamilya yan, ngunit walang kahihiyang pumunta sa ancestral hall ng pamilya Yang upang bantayan ang upuan ng espiritu sa pangalan nito. Nakakita na ako ng mga walang hiyang tao, ngunit hindi pa ako nakakita ng taong kasenje mo, Yang Wentian. Ngayon, Yang Wentian, dapat mong ibigay si Yang Gaozhong, kung hindi na magkakasundo ang pamilya ko yan at ang pamilya mong Yang mula ngayon. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, ang dalawa kong kapatid ay makikipag-usap ng maayos sa iyo, Yang Wentian, ngayon. Huwag mong isipin na wala akong magagawa kung ikulong mo si Yang Gaozhong sa ancestral hall ng pamilya Yang mo. Kung magagalit ako, bakit hindi pasukin ang ancestral hall ng iyong pamilya Yang? Napakatigas ng tono at ugali ni Yan Jizhan, at malinaw na magkapatid sila, dalawang dakilang master ng spiritual separation realm. Kung hindi siya ibibigay ni Yang Wentian, pilit siyang kikilos. Halos sabihin niya sa kanyang mga salita na ang aking pamilyang yan ay may dalawang Panginoon ng spiritual separation realm, at ikaw, Yang Wentian, ay mayroon lamang isa, at binubuli lang kita. Narinig ito ni Meng Changqing at nagpadala ng mensahe kay Yang Yiyo, Guru, hayaan mo akong tumayo. Umiling si Yang Yiyo at sinabing, maghintay ka pa. Gusto niyang makita kung ano ang gagawin ni Yang Wentian kapag kaharap ang dalawang Panginoon ng pamilya yan. Siya. Lihim na sinabi sa kanyang puso, sana ikaw, Yang Wentian, ay mabaigo sa iba. Ayon sa normal at makatwirang pag-uugali, dapat na ibinigay ni Yang Wentian ang tao sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, para sa kapakanan ng isang disipulo, hindi na kailangang punitin ni Yang Wentian ang kanyang mukha sa pamilya yan at isakripisyo ang buong pamilya Yang. Ngunit kung talagang ibinigay ni Yang Wentian ang tao, madidismaya si Yang Yiyo. Talagang ginawa ito ni Yang Wentian, na sumasalamin din sa ibang pananaw na siya ay isang ordinaryong tao lamang. Kung iginiit pa rin ni Yang Wentian na protektahan ang kanyang anak sa harap ni Yan Jizhan at Yan Zongqing, kung gayon. Talagang mahalaga ito sa puso ni Yang Yiyo. Sa hinaharap, hindi mahalaga kung si Yang Wentian ang Panginoon ng kanyang ama na si Yang Gaozhong o hindi, si Yang Yiyo ay makikipagkaibigan kay Yang Wentian. Sa oras na ito, tumingin si Yang Wentian sa napakalakas na Yan Jizhan at tumawa. Hahaha, Yan Jizhan, sa tingin mo ba ako, Yang Wenwen, ay isang ipokrito na katulad mo? Anong biro? Si Yang Gaozhong ay aking disipulo. Likas sa isang guro na protektahan ang kanyang alagad. Huwag mo akong takutin sa dami ng tao. Sa tingin mo ba natakot ako? Ang iba ay natatakot sa iyo, Kuya Yan Jizhan, ngunit ako ay hindi. Sa kabaligtaran, matagal na akong ayaw sa iyo, Kuya Yan. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Takot si He na maging apo. How dare you break into my Yang family ancestral hall? Ngayon, pumasok ka at magpakita sa akin ng isa pang beses.
Sabi ni Yang Wentian sabay tawa. Nang marinig ito, kumulo ang dugo ni Yang Yeo, at sinabi niyang si Yang Wentian lang ang gusto niya. Nangingibabaw. Ikaw, namutla ang mukha ni Yan Jishan, at nanginginig siya sa galit sa mga sinabi ni Yang Wentian. Pagkatapos ay galit niyang sinabi, ngayon, matututo ako mula sa iyo, Yang Wentian, ang Magic Array Method. Pagkatapos magsalita, ang buong katawan ni Yan Jishan ay puno ng enerhiya, at sinabi niya kay Yan Zhangqing sa tabi niya, haharapin ko si Yang Wentian, pumunta ka sa siyam na palapag na tore para patayin si Yang Gaozhong, at aliwin ang mga magiting na espiritu ng mga anak ng pamilya Yan. Brother, huwag kang mag-alala, kahit na ang ancestral hall ng pamilya Yang ay give-in ngayon, papatayin ko si Yang Gaozhong. Malungkot na sabi ni Yan Zhangqing. Tingnan natin kung sino ang dare. Pinisil ni Yang Wentian ang kanyang mga kamay, at isang pulang bandila ang lumitaw sa kanyang kaliwang kamay. Sa kanyang kanang kamay, mayroong isang malaking bilang ng mga anteng-anteng. Ang kanyang buong katawan ay puno ng enerhiya, na humaharang sa magkapatid na Yan. Sa sandaling ito, ang mga ninuno ng mga pamilyang Yan at Yang ay nasa isang kapaligiran ng pakikipaglaban sa pindutin ng isang pinjutan. Siyempre, lahat sila ay handang lumaban. Nagharap din ang mga alagad ng dalawang pamilya. Napunit na nila ang kanilang mga mukha, at maaari lamang nilang sundin ang kanilang sariling mga ninuno upang lumaban. Sinulyapan ni Yang Yian si Meng Changqing at tumango, na nagpapahiwatig na si Meng Changqing ay maaaring tumayo. Kung mapipilitan niya ang pamilya Yan na umalis, napakabuti. Si Meng Changqing ay sumugod sa field sa isang iglap. Hahaha, Kuya Wentian, paano ko mamimi si Old Meng sa napakasiglang lugar? Si Meng Changqing ay nagpanggap na malaya at madali at tumawa at nagpakita sa tabi ni Yang Wentian, at inilabas ang aura ng kaharian ng pagkagambala ng walang pag-aalinlangan. Nambobola kasi siya kaya hindi niya itinago. Nanlaki ang mga mata ni Yang Wentian at gulat na sinabi, Meng. Matandang lalaki. Dumating sina Meng Changqing at Yang Yian, dahil hindi ipinaalam ng binata si Yang Wentian bago ang labanan kay Yan Zhangqing, kaya hindi niya alam na dumating na ang kanyang matandang kaibigan. Pagkatapos, almost 8,000 years of not seeing each other, hindi niya inaasahang magkikita pa kami. Ang aura ni Meng Changqing ay nasa larangan na ng distraction, na talagang ikinagulat ni Yang Wentian. Matapos ang mga guho ng sinaunang porma sayon, alam niya na ang kaharian ni Meng Changqing ay bumagsak ng husto dahil sa pinsala, at pinigilan ng Gu-worm ang kanyang paglilinang sa kanyang dantian. Ngayon tila nalutas na ng matandang kaibigan na ito ang paghihirap ng uod na Gu. Sa mga mata ng magkapatid na Yan nagagawa na sana ng aksyon, nakita nila ang isang matandang lalaki na biglang sumulpot sa field, at ang kanyang aura realm din ang distraction realm. Ngayon ay nagbago ang kanilang mga mukha at sila ay tumigil ng hindi sinasadya. Si Yang Wentian ay orihinal na dalubhasa sa mga kakaibang porma sayon. May mga alalahanin sila tungkol sa pakikitungo sa kanya, ngunit hindi sila natakot. Akala nila ay magsanib puwersa sila para pabagsakin si Yang Wentian ngayon. Alam ba nila na si Cheng Yaojin ay lilito sa kalagitnaan? Ngayon ito ay isang 2-on-2 na sitwasyon, at ang sitwasyon ay natural na naiiba. Ang susi ay hindi alam ng magkapatid na Yan kung sino itong Cheng Yaojin na lumitaw sa field nang makita nila ang isa't isa. Ano ang relasyon niya kay Yang Wentian? Anyway, tama ang aura ng kabilang partido sa distraction realm. Si Yan Jishan ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Tinitigan niya si Meng Changqing at nagtanong sa malalim na boses, sino ka? Bakit kailangan mong makialam sa mga gawain ng pamilya ko Yan? Sinusubukan niya. Nang marinig ni Meng Changqing ang tanong ni Yan Jishan, alam niya na ang kabilang partido ay gumawa ng pagtatansya. Lihim niyang inisip na talagang maganda ang ideya ni Yang Yeo. Madaling harapin ang mga alalahanin ni Yan Jishan. Ngunit sinabi niya na may pagmamalaki sa kanyang mukha, si Meng Changqing, ang formation immortal ng Dongshan continent na naman. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagbago ang mga mukha ni Yan Jishan at Yan Zhangqing. Paanong hindi nila malalaman ang tungkol sa isang taong kasing sikat ng formation demon na si Yang Wentian? Kabanata 935 Matandang Ginang. Bakit maaaring may rank ang pamilya Yang sa nangungunang 10 puwersa sa kulungan ng bandido? Ito ay dahil sa pagkakaroon ni Yang Wentian. Ang porma sayon ng demonyo. Mayroong ilang mga puwersa sa mundo ng bundok at dagat na hindi nakakaalam tungkol sa East Formation Immortal at sa West Formation Demon, ngunit kakaunti ang mga tao na nakakita ng Formation Immortal Meng Changqing. Anyway, hindi magiging mahina sa pagkamit ng formation ang mga maaaring maging kasing sikat ni Yang Wentian. Ngayon sa mata ng magkapatid na Yan, medyo nakakatakot ang pagtitipon ng Formation Immortals at ng Formation Demons. Ang porma sayon ng demonyong si Yang Wentian lamang ay sapat na para sina Yan Jishan at Yan Zhangqing ay sabay na umatake. Ngayon ay naroon si Meng Changqing, na nasa larangan din ng distraction. Ngayon ang magkapatid na Yan ay kailangang mag-isip ng mabuti bago sila kumilos.
Usap-usapan na ang formation na demonyo na si Yang Wentian ay mahusay sa teleportation defense, at ang formation fairy na si Meng Changqing ay pinakamagaling sa pag-atake sa formation. Ang pag-atake ay nangangahulugan ng pagiging mahusay sa pagpatay ng mga porma sayon. Ang dalawang taong ito ay nasa larangan na ngayon ng kaguluhan. Dalawang tao na sikat sa mundo ng bundok at dagat para sa kanilang mga natamo sa porma sayon ay nagsasama-sama, naganap na parehong nakakasakit at nagtatanggol. Ngayong nag-aaway sila, wala talagang tiwala sina Yan Jishan at Yan Zongqing. Nakatingin kay Meng Changqing, sinabi ni Yan Jishan sa malalim na boses, "Kabayan the West Meng, ito ay isang personal na sama ng loob sa pagitan ng aming pamilyang Yan at ng pamilyang Yan. Baka gusto ng kapwa the West na si Meng na makialam." Ngumisi si Meng Changqing at nagsabi, "Kami ni Yang Wentian ay magkaibigan ng buhay at kamatayan." Sa isang simpleng pangungusap, ipinahayag ni Meng Changqing ang kanyang saloobin. Ang mga salita ni Meng Changqing ay lubhang kapakipakinabang kay Yang Wentian, at tuwang-tuwang sinabi niya, "Matandang Meng, may utang ulit ako sa iyo. Magdagdag ka ng 2 beses, tingnan natin kung paano mo ito ibabalik, haha." Biro ni Meng Changqing. "Hahaha, okay, utang ko sa iyo ang 2 malalaking magkasintahan." Sabay na kumanta sina Yang Wentian at Meng Changqing, at relax ang pag-uusap. Wala man lang tensyon dahil sa presensya ng isang malaking kalaban. Sina Yan Jishan at Yan Zongqing sa kabilang panig ay may mga mukha ng galit. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang boses ng isang matandang babae sa bukid. "Anong ginagawa ninyong lahat? Pamilya tayong lahat, kailangan bang gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan?" Napalingon ang lahat para tingnan, ngunit isang maputi ang buhok na matandang babae ang lumapit na may suporta ng isang medyo may edad na lalaki. Si Yan Jishan, Yan Zongqing at maging si Yang Wentian ay nagbago lahat ng mukha. Nang si Yang Yian ay nagtataka pa rin kung sino ang matandang babae na ito, narinig niya ang mga anak ng pamilyang Yang na bumubulong, inimbitahan ng ulo ng pamilya ang matandang babae. Nang nagtataka si Yang Yian kung sino ang matandang babae ng pamilya Yang, tumakbo si Yang Wentian para sumaludo at nagsabi, "Bakit ka nandito, ninuno?" "Humph, kung hindi ako dumating, hindi ka ba gagawa ng eksena?" Malamig na ngumuso ang matandang babae kay Yang Wentian. Pagbati, "Munting tiya." Sabay na sumaludo sina Yan Jishan at Yan Zongqing. "Bumangon ka, hindi ka karapat-dapat." Hindi rin maganda ang hitsura ng matandang babae sa magkapatid na yan. Talagang curious si Yang Yian sa oras na ito, sino itong matandang babae. Malinaw, ang kanyang cultivation level ay ang great perfection of the out-of-body realm, na hindi kasing taas ni Yang Wentian at ng magkapatid na yan, ngunit ang 3 taong ito ay tila iginagalang siya. Hindi niya maiwasang tanungin ang binata sa tabi niya, ang matandang babae ba ay mula sa pamilya yan? Nakita ni Yang Yian na tinawag ng mga kapatid ng pamilya yan ang matandang babae na, maliit na tiya, kaya nahulaan niya na ang matandang babae ay mula sa pamilya yan na nagpakasal sa pamilya Yang. Naalala niya na sinabi ng binata noon na ang 4 na malalaking pamilya sa kulungan ng bandido ay may relasyong mag-asawa. Tumango ang binata at sumagot, "Oo, ang aking matandang babae ay talagang mula sa pamilya yan na nagpakasal sa aming pamilya Yang. Siya ay kapareho ng henerasyon ng lolo ni Wentian, at kapareho rin ng henerasyon ng mga kapatid ng pamilyang yan. Ang matandang babae na lang ang natitira mula sa henerasyong iyon ng 2 pamilya, kaya't iginagalang ng magkabilang pamilya ang matandang babae. Mukhang wala ng away ngayon." Mahabang buntong hininga na sabi ng binata. Isang malamig na tingin ang ibinigay sa magkapatid na yan ng matandang babae. Pareho silang napahiya. Sinabi ni Yan Jishan, "Lola, pakiusap intindihin." Sa pagkakataong ito ay ang apprentice ni Yang Wentian ang pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng pamilya yan at pumatay ng 30 miyembro ng pamilyang yan. Ngayon ay pinuprotektahan pa rin ni Yang Wentian ang kanyang apprentice. Hindi naman sa nagiging unreasonable tayo. Gusto lang namin ng paliwanag. Please, Lola, bahala ka na. Alam ni Yan Jishan na hindi gagana ang paggamit ng puwersa kung si Cheng Yaojin at Meng Changqing ay nagpakita ngayon. Bilang karagdagan, sa hitsura ng lolo, hindi makatutuhanang pumasok sa siyam na palapag na pagoda ng pamilya Yang. Ngayon ay maaari na lamang nilang laruin ang emosyonal na card at hayaan ang lola na mamahala upang maibalik ang mukha ng pamilya yan. Okay, alam ko na ang nangyari. Nagkamali si Wentian, ngunit hayagang inatake ninyong dalawa ang pamilya Yang at nakapasok pa sa pahingahang lugar ng mga ninuno ng pamilya Yang. Sa tingin mo ba tama ang ginawa mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Magpapatalo ka ba? Ako din. O kaya naman ay walang mga ninuno mula sa pamilya Yan na ikinasal sa Ancestral Hall ng pamilya Yang. Ang pagpasok sa Ancestral Hall ng pamilya Yang sa pamamagitan ng puwersa ay hindi lamang nakagambala sa mga ninuno ng pamilya Yang, kundi pati na rin sa mga ninuno ng pamilya Yan. May kaya ka talaga. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan?
Huwag kalimutan na sa pugad ng tulisan na ito, hindi lang 4 ang malalaking pamilya, kundi pati na rin ang 4 na malalaking pamilya natin. Mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, ang 4 na malalaking pamilya ay nagbuklod-baklod para sa init, upang sila ay magpatuloy dito. Lalo kang naguguluhan. Kung lalaban ka hanggang kamatayan ngayon, naniniwala ka ba na bukas ang 6 na puwersa ay magkakaisa para ganap na sirain ang pamilyang at yan? Lalong nagalit at nagmura ang matandang babae. Ngunit hindi nang ahas na magsalita ang magkapatid na yan, dahil alam nila na hindi mali ang sinabi ng munting tiyahin. Kung iisipin, kung talagang mag-aaway ang dalawang pamilya ngayon, sasamantalahin ng iba pang malalaking puwersa sa kulungan ng bandido ang sitwasyon. Hindi kailanman nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng 10 pangunahing puwersa sa kulungan ng mga tulisan. Ang 4 na malalaking pamilya pa rin ang pinakamahina. Ang tunay na makapangyarihan ay ang 6 pang pamilya, na isang nagkakaisang puwersa. Matapos pag-isipan ito, ang magkapatid na yan ay hindi nang ahas na magsalita. Sa oras na ito, tila kumalma ang matandang babae pagkatapos magmura, at tumingin sa magkapatid na yan at sinabing, "Paano ito? Bumalik ka muna, ako na ang bahala sa bagay na ito, at hayaan ang pamilya yang na magbigay ng paliwanag sa pamilya yan, okay?" Ang lahat ay nakasalalay sa batang tiyahin. Ano pa ang masasabi ng magkapatid na yan? Dahil sa itsura ni Meng Changqing, wala silang planong kumilos. Ngayong lumitaw ang batang tiyahin, katumbas na iyon ng pagbaba sa kanilang dalawa, kaya natural na pumayag sila. Bukod dito, ang pagpapasya sa batang tiyahin ay tiyak na magbibigay ng mukha sa pamilya yan, at hindi nakakahiya kung ito ay ikalat. Okay, yun lang, withdraw na tayo. Kinawayan ng matandang babae ang kanyang kamay. Dinala ni Yan Jizhan at Yan Zongqing ang mga anak ng pamilya yan ng walang pag-aalinlangan. Alam ito ni Yang Yiyu sa kanyang puso. Mayroong malaking bahagi ng dahilan kung bakit lumabas si Meng Changqing upang takutin ang mga tao. Kung hindi, ang ganitong uri ng pamilya ng paglilinang ay pinag-iwalay ng ilang henerasyon. Paanong napakadaling mag-withdraw dahil sa nakatatandang henerasyon na nagpakasal? Siyempre, basta may sinabi ang matandang babae, hindi mali. Hanggat hindi bobo ang magkapatid na yan, may isip nila ito. Gayunpaman, nang umalis si Yan Zongqing, ang kanyang mga mata ay nakapo sa kanya ng ilang segundo, hindi inaasahang malalim, na para bang nakatingin siya sa kanya na parang maaalala kita. Ito ay ginawang kakaiba ni Yang Yiyu, at siya ay bamulong sa kanyang puso, "Hindi kita nakita, lalo na't masaktan ka, kaya bakit mo ako tinitingnan ng ganito?" Hindi niya ito masyadong sineryoso, ngunit hindi niya inaasahan na sa kanilang muling pagkikita sa hinaharap, sila ni Yan Zongqing ay talagang may relasyon. Siyempre, ito ay isang bagay ng hinaharap. Pagkaalis ng pamilya yan, tinuruan din ng matandang babae si Yang Wentian, hinihiling sa kanya na maghanap ng paraan para mailigtas ang mukha ng pamilya yan, ngunit hindi niya hiniling kay Yang Wentian na ibigay ang kanyang apprentice na si Yang Gaozhong sa pamilya yan. Mula sa puntong ito, ang matandang babae ay hindi pumanig sa pamilya ng kanyang ina, ang pamilyang yan, at palagi niyang isinasaalang-alang ang lahat mula sa pananaw ng pamilya Yang. Matapos ipaliwanag ng matandang babae ang ilang bagay, sinabi niya, haharapin ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Huwag hayaan ang pamilya yan na kumapit dito. Ako na ngayon ang matandang babae ng pamilya Yang, hindi miyembro ng pamilya yan. Maaari silang magbigay ng mukha ngayon, karamihan ay dahil sa kapwa dawis na si Meng. Gayun din, bantayan ang iyong apprentice at huwag pumunta sa bawal ng pamilya yan. Lugar. Hindi teritoryo ng pamilya yan ang lugar na iyon. Sa pagkakaalam ko, ito ay isang sinaunang ganap. Usap-usapan na ang mga ninuno ng pamilya yan ay may mga Panginoon na pumasok, ngunit lahat sila ay namatay dito. Ito ay isang napakadelikadong lugar. Malaki ang posibilidad na mayroong mga ligaw na halimaw sa loob nito. Ang pagpasok ay nangangahulugan ng kamatayan, kaya ipinagbawal ng mga ninuno ng pamilya yan ang lugar. Maaaring may mga sekreto din ang pamilya yan dito. Anyway, huwag ka na pumunta doon. Walang pakinabang. Baka mawalan ka ng buhay dito. Alam mo ba, susunod ako sa utos ng mga ninuno. Magalang na sumang-ayon si Yang Wentian. Pagkaalis ng matandang babae, inutusan din ni Yang Wentian ang mga anak ng pamilya Yang na maghiwa-hiwalay, at sa wakas ay naresolba ang isang maliit na bagyo. Tanging sina Yang Wentian, Meng Changqing at Yang Yiyu lamang ang naiwan sa eksena. Tumingin si Yang Wentian kay Meng Changqing at biglang nagsabi, "Kuya Meng, hindi pa rin tama ang iyong aura. Hindi mo ba itinaboy ang mga makamandag na insekto sa iyong katawan?" Natigilan si Meng Changqing nang marinig niya ito. Ngumiti siya ng mapait. Dahil alam niyang nakita siya ni Meng Changqing, hindi niya ito itinago. Tumanggaw siya at sinabi, "Magtatagal, ngunit hindi ito problema. Hoy, kung hindi dahil sa akin, hindi ka magiging ganito. Nahihiya ako sa iyo." Sabi ni Yang Wentian na may guilt. Meng Changqing. Iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, "Nakaraan na ang lahat.
Maaari akong ituring na isang blessing in disguise ngayon. Huwag na natin pag-usapan. Halika, hayaan mong ipakilala ko ito sa aking sect master Yang Yio. Ang ideya na takutin ang mga tao sa pagkakataong ito ay naisip ng sect master. Speaking of which, dapat magpasalamat ka sa sect master ko, haha. Kabanata 936 na dalawang Formosayon Madman. Guru. Nang marinig ang pagpapakilala ni Meng Changqing, natigilan si Yang Wentian at tumingin kay Yang Yio. Sa kanyang mga mata, si Yang Yio ay isa lamang late stage na out-of-body realm cultivator. Ang antas ng paglilinang na ito ay hindi mahina sa ibang mga lugar. Ngunit sa mga mata ni Yang Wentian, isang tunay na dalubhasa sa spiritual realm sa unang bahagi, ito ay wala. Nagulat si Yang Wentian na ipinakilala ni Meng Changqing si Yang Yio bilang master ni Meng Changqing. Alam niya ang karakter ni Meng Changqing. Siya ay tamad at palpak, ngunit sa katunayan, siya ay napakamayabang. Upang makilala ni Meng Changqing, si Yang Yio ay dapat may kakaiba. Napatingin din sa kanya si Yang Wentian. Seryoso. Tumingin kay Yang Yio, ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Kumusta, kapwa Daoist Yang? Salamat sa tulong mo ngayon. Senyor, hindi kailangang maging magalang. Pumunta kami dito sa pagkakataong ito para humingi ng tulong sa iyo." Hindi nagpatalo si Yang Yio at direktang sinabi ang kanyang layunin. "Oh, iniisip ko kung ano ang maitutulong ng isang matandang tulad ko." Seryosong tanong ni Yang Wentian. Sa kanyang opinyon, kasama ang kanyang matandang kaibigan na si Meng Changqing dito, dapat siyang tumulong hanggat kaya niya. Hindi pa banggitin ang tulong ni Meng Changqing ngayon, hindi tatanggi si Yang Wentian dahil lang sa pagiging bongga nila noon. Sinulyapan ni Yang Yio si Meng Changqing sa oras na ito, na nagpapahiwatig na oras na para kumilos siya. Naunawaan ni Meng Changqing at tumawa, "Maliit na bagay para sa iyo na humingi ng tulong sa matandang si Wentian, at hindi ka mapapahiya. Huwag mag-alala tungkol dito. Kung tutuusin, gusto lang niyang pumunta siya sa sekta namin para mag-set up ng protective formation. Paano kung bigyan siya ng mukha?" Nakahinga ng maluwag si Yang Wentian matapos itong marinig. Nagse-set up lang ito ng formation, at walang problema dito. Agad niyang sinabi, "Walang problema, wala akong lakas ng loob na magsabi ng anuman, ngunit medyo may kumpiyansa pa rin ako sa pag-set up ng formation." Nakahinga rin ng maluwag si Yang Yio matapos itong marinig. Hanggat pumayag si Yang Wentian, magiging madali. Tungkol naman sa mga detalye ng pag-aayos ng teleportation formation at pag-set up ng formation, pag-uusapan nila ito pagdating nila doon. Ang pinakagustong malaman ni Yang Yian sa ngayon ay ang apprentice ni Yang Wentian na si Yang Gaozhong. Ngayon ay gusto ni Yang Yian na makilala ang totoong tao para kumpirmahin kung siya ba ang kanyang ama. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sinabi niya, "Senyor, may hiling ako. I wonder kung pwede ko bang sabihin sa iyo. Dahil ikaw ang pinuno ni Lao Meng, huwag kang masyadong formal. Kung mayroon kang sasabihin, mangyaring magsalita." Si Yang Wentian ay isa ring prangka na tao. Medyo kinabahan si Yang Yian at sinabing, "Gusto ni Junior na makilala ang iyong apprentice na si Yang Gaozhong." "Para makilala ang aking apprentice na si Yang Gaozhong." Sumimangot si Yang Wentian at naguguluhan. Tumawa si Meng Changqing at sinabing, "Huwag kang masyadong mag-isip, matandang Wentian. Nang marinig ng aming master ang tungkol sa iyong disipulong si Yang Gaozhong, naalala niya ang isang matandang kaibigan niya, kaya gusto niya itong makilala. Ganun lang kasimple. Ito." Nag-isip si Yang Wentian at sinabi, "Si Gaozhong ay ikinulong ko ngayon sa Yang Family Ancestral Hall para maiwasan ang chismis ng pamilya yan. Ngayong kakaalis lang ng magkapatid na yan, maaaring hindi magandang ideya na makilala siya ngayon." "Oh, matandang Wentian, bakit ang tigas mo? Ako, matandang Meng, sasamahan ka kahit na bumagsak ang langit. Napakaliit lang ng kahilingan ng aking Panginoon, at hindi mo man lang siya binibigyan ng mukha." Okay. Ako, si Old Meng, ay nagkamali sa paghusga sa iyo. Tara na. Nagalit si Meng Changqing at nagkunwaring umalis. "Sabi ko, matandang Meng, bakit ka nababalisa? Hindi ko naman sinabing hindi kita hahayaang makita siya. Hindi kaya umalis na lang ang pamilya yan. At saka, hindi madaling makalabas sa Yang Family Ancestral Hall. Halika, ihahatid kita para hanapin siya." Inilibot ni Yang Wentian ang kanyang mga mata at sinabing, paanong hindi niya nakikita na sinasadya ni Meng Changqing? "Hehe, tama, di ba Ancestral Hall lang? Pumapasok tayo para makita ang isang tao, hindi para manggulo, di ba? Halika, pangunahan mo." Tumawa si Meng Changqing. Nakahinga ng maluwag si Yang Yio, ngunit kinabahan din. Kinakabahan siya na malamang ay tatay niya ang makikilala niya, at kinakabahan din siya paano kung hindi. Magkahalong emosyon, sinundan ni na Yang Yio at Meng Changqing si Yang Wentian at dumating sa tarangkahan ng Ancestral Hall ng pamilya Yang sa square. Ang siyam na palapag na tore.
ay ang mahalagang lugar ng pamilya Yang, at ang buong parisukat ay itinayo din sa pinakasentro na lugar ng pamilya Yang. Tila walang tao sa paligid ng parisukat, ngunit sa katunayan, ang buong gusali ng pamilya Yang ay itinayo sa paligid ng parisukat o ang siyam na palapag na tore. Noong una, hindi ito napansin ni Yang Yiyo. Sa kanyang paglalakad, pinagmasdan niya ang paligid at nakita niya ang kahalagahan ng siyam na palapag na tore. Parang normal lang kay Yang Wentian na mag-alinlangan sa simula. Ngayon ay maaari na niyang dalhin siya at si Meng Changqing, dalawang tagalabas, sa pamilya Yang. Ito ay isang bagay na negil iligtas sa mukha. Pagkarating sa pinto, iwinagayway ni Yang Wentian ang kanyang kamay at gumawa ng 1,000 porma sayon sa tarangkahan ng siyam na palapag na pagoda. Nang makita ito, napabuntong hininga si Yang Yian sa kanyang puso na siya ay karapat-dapat sa titulo ng pagbuo ng demonyo. Ang bilis at kahusayan ng porma sayon na ito lamang ay hindi naaabot ng mga ordinaryong tao. Boom! Pagkatapos ng tahimik na dagandong, bumukas ang mabigat na siyam na palapag na pinto ng pagoda. Ngunit ang kakaiba, pagkabukas ng pinto, tila ganap na madilim sa loob, parang walang katapusang kadiliman. Gayunpaman, nanguna si Yang Wentian sa harapan, at sinundan nila ni Meng Changqing si Yang Wentian ng walang pag-aalinlangan. Pagkapasok, pagkaraan ng 3 hakbang, huminto si Yang Wentian at muling gumawa ng porma sayon sa walang katapusang kadiliman. Pagkatapos ay lumiwanag sa dilim ang isang mahinang ilaw na pilak. Nakita ni Yang Yian ang isang energy portal sa kanyang mga mata at naramdaman ang kapangyarihan ng teleportation space. Sa oras na ito, hindi napigilan ni Meng Changqing na sabihin, "Matandang Wentian, ano ito?" Tila nakilala ni Meng Changqing ang paraan ng pagbuo ni Yang Wentian, ngunit hindi siya sigurado, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at inggit at iba pang komplikadong ekspresyon. Lumingon si Yang Wentian at tumingin kay Meng Changqing, tumango at sinabing, "Tama ang hula ni Old Meng. Ang mga porma sayon na ito ay ang parehong mga porma sayon na nakita namin noong kami ay pumasok sa mga sinaunang guho ng porma sayon. Kaya lang, 1/10 lang sa kanila ang naintindihan ko sa nakalipas na 1,000 taon. Ito ay isang copycat lamang. Muntik na kaming mawala ng buhay doon, ngunit nakita rin namin ang sinaunang immortal na porma sayon, na nakinabang ng malaki sa buhay na ito. Ibibigay ko sa iyo ang aking mga insight sa paglipas ng mga taon, at maaari nating unawain at palitan ang mga ito ng sama-sama. Ang mga walang kamatayang porma sayon ay may walang katapusang pagbabago, at naunawaan ko lang ang ilan sa mga pangunahing kaalaman sa pagtatanggol sa teleportasyon. Ang pinakamakapangyarihan ay ang iba't ibang porma sayon ng pagpatay. Kung mauunawaan mo ang mga ito, marami kang makukuha. Nahihiya akong sabihin na kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana pinahirapan ng mga makamandag na insekto sa loob ng maraming taon. Kung inilaan mo ang iyong sarili sa pag-unawa sa walang kamatayang porma sayon, sa palagay ko ang iyong paraan ng pag-atake ay umabot sa napakataas na antas. Haha, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan ng matandang si Wentian. Ikaw at ako ay parehong may kanya-kanyang pagkakataon. Kapag ang mga nakakalaso na insekto sa aking katawan ay pinalayas, ikaw at ako ay mauunawaan ang walang kamatayang pagkakabuo ng magkasama. Kung may pagkakataon sa hinaharap, gusto ko pa ring makipagsapalaran sa walang kamatayang porma sayon na iyon. Isang malaking karangalan ang mamatay doon. Bago natin nakita ang walang kamatayang porma sayon na iyon, lahat tayo ay pulaka sa balon. Nang magsalita si Meng Changqing tungkol sa immortal na porma sayon, ang kanyang mga mata ay kumikinang na berde. At natawa rin si Yang Wentian at sinabing, "Oo, kung may pagkakataon sa hinaharap, ikaw at ako ay maaaring pumunta at tingnan." Isang malaking karangalan ang mamatay kung mauunawaan natin ang walang kamatayang porma sayon na iyon. Nakinig si Yang Yiyo. Nang banggitin ng dalawa ang sigla ng porma sayon, pinagpawisan sila ng malamig. Ito talaga ang pangalan ng Formation Fairy at ng Formation na demonyo. Nakikita niya ito. Si Meng Changqing at Yang Wentian ay parehong mga Formation Madman, mga baliw na tao na labis na nahuhumaling sa mga porma sayon. Sila nagkaroon ng panatikong paniniwala sa paraan ng mga porma sayon. Gayunpaman, ito ay tiyak na dahil dito na sila ay tinawag na Formation Fairy at ang demonyo. Speaking of it, itong dalawang matandang ito ang tunay na nahuhumaling sa tao. Napaisip ako kung anong klaseng formation iyon na matatawag na fairy formation ng dalawa. Nahuhumaling at baliw. Hindi niya maiwasang magtanong, anong formation ang sinasabi mo? Ganon ba talaga ka-magical? Ang dalawang Formation Madman ay nag-ambala ni Yang Yiyo, ngunit hindi sila nagalit. Naisip ito ni Meng Changqing at sinabi, iyon ay isang sinaunang porma sayon na matatagpuan sa kailaliman ng Zishansho. Ito ay talagang walang katapusang variable. Dapat itong tawaging fairy formation. Ang makamandag na insekto sa aking katawan ay lumitaw sa isang maliit na link sa porma sayon na iyon. Ang mga guho ng sinaunang porma sayon na iyon ay napakalaki at hindi mahuhulaan.
Dapat pumunta ang sect master at tingnan ito kung may pagkakataon siya. Puri ni Meng Changqing. Tinawanan ito ni Yang Yiyo, ngunit iniisip niya, bumalik ako dahil may sakit ako sa ulo. Halos mawalan ka ng buhay, at ngayon ay naglakas loob kang pumunta doon at subukang lokohin ako. Hindi pwede. Habang nagsasalita siya, binuksan ni Yang Wentian ang isa pang portal. Ito ang ikasyam na portal na binuksan ni Yang Wentian. Sa ganoong komplikadong portal, kahit nahilingin ni Yang Wentian sina Yan Jishan at Yan Zhongqing na salakayin ang siyam na palapag na pagoda, hindi nila malalampasan ang marami sa kanila. Nandito na tayo. Nang matapos magsalita si Yang Wentian, pumasok silang tatlo sa portal. Sa susunod na sandali, nalaman ni Yang Yiyo na siya ay nagpakita sa isang bulwagan. Pagtingin niya sa paligid, nakita niya na may mga hanay ng mga spirit tablet sa harap niya, at may mga walang hanggang ilaw na nagliliwanag sa buong bulwagan. Ito dapat ang unang palapag ng siyam na palapag na pagoda. Master, paano ka nakapasok? Habang nakatingin si Yang Yiyo sa kapaligiran ng hall, isang malalim na boses ang nagmula sa koridor sa ikalawang palapag. Nagulat si Yang Yiyo nang marinig niya ito. Kabanata 937 nagtagpo ang ama at anak. Nilingan ni Yang Yiyo ang kanyang ulo at nakita ang isang figure na lumilitaw sa koridor sa ikalawang palapag. Sa sandaling ito, ang puso ni Yang Yiyo ay tumibok ng malakas. Parang midterm, napakalalim na boses. Sa ilang malabong alaala, tila babagay ito sa boses ng kanyang ama. Nang umalis ang kanyang ama, 4 na taong gulang siya at may ilang kalat at malabong alaala. Ngayong nakikinig sa boses na ito, hindi mapigilan ni Yang Yiyo na manginig sa kanyang puso. Siya, talagang natakot. Minsan mas malaki ang pag-asa, mas malaki ang pagkabigo. Takot na takot siya sa gagawin kung hindi ang kanyang ama. Mabilis ang tibok ng puso niya sa mga sandaling ito. Sa kanyang puso, bagamat nawalan siya ng pagmamahal ng kanyang mga magulang mula pa noong siya ay bata, ang kanyang ama ay palaging isang bayani sa kanyang puso dahil sa impluwensya ng kanyang lola. Ang balita na namatay ang kanyang ama sa linya ng tungkulin nang ipadala siya roon ng koponan ay kumalat sa malayo, kaya naniwala si Yang Yiyo na ang kanyang ama ay isang bayani mula pa noong siya ay bata at hindi siya sinisisi. Sa kabaligtaran, ang kanyang ina ang iniwan siya, ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang lola at lumayo. Kinasusuklaman ni Yang Yiyo ang kanyang ina sa kanyang puso. Hanggang sa nakilala niya ang kanyang lolo na si Duan Mo Xingtian ay napagtanto niyang iniwan sila ng kanyang ina upang hanapin ang kanyang ama. Simula noon, hindi na niya kinasusuklaman ang kanyang ina, bagkus ay naramdaman niyang nagmamahalan ang kanyang mga magulang. Siya, naramdaman din na dakila ang kanyang ina. Bagaman iniwan niya ang kanyang sarili at ang kanyang sanggol na kapatid na babae, hinanap niya ang kanyang ama at nawala sa Western Desert. Sa pananaw ng isang babae, hindi nagkamali ang ina. Ngunit sa pananaw ng isang ina, siya ay isang irresponsibleng ina. Kung tutuusin, bata pa sila ng kanyang ate noong mga panahong iyon. Hanggang ngayon, hindi na sinisisi ni Yang Yiyan at ng kanyang kapatid na babae ang kanilang ina, ngunit labis na nangungulila sa kanilang mga magulang. At hindi sinisi ni Lola ang kanyang ina hanggang sa mamatay ito. Sa puso ni Yang Yiyan, si Lola ang pinakadakilang lola sa mundo. Ngayon, malapit na niyang ibunyag ang isang buhol sa kanyang puso. Isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya kinakabahan. Siya ay sabik na sabik. Ang taong bumaba mula sa ikalawang palapag ay ang kanyang ama na si Yang Gaozhong, na matagal na niyang gustong makita mula noong siya ay bata pa. Narinig ni Meng Changqing ang kwento ng mga magulang ni Yang Yiyo at naiintindihan niya ang mood ni Yang Yiyo sa ilang lawak. Matapos maramdaman ang panginginig ng katawan ni Yang Yiyo, iniunat ni Meng Changqing ang kanyang kamay at ipinatong ito sa balikat ni Yang Yiyo at sinabing, "Guro, mangyaring huwag masyadong excited. Tayo ay mga taong nagsasagawa ng Taoismo. Huwag masyadong malungkot o masaya, hayaang lumutang ang mga demonyo sa iyong puso, at hayaan ang lahat ng bagay na umabot sa landas nito." Well, alam ko. Sumagot si Yang Yiyo sa nanginginig na boses. Alam din niyang tama ang sinabi ni Meng Changqing. Huminga siya ng malalim at sinubukang pakalmihan ang sarili. Kumatok, kumatok. Papalapit ng papalapit ang mga yabag na pababa mula sa koridor sa ikalawang palapag. May mga bisitang darating ang aking alagad. Bumaba ka para salubungin sila. Sigaw ni Yang Wentian sa koridor. Here I come, kalmado pa rin siya at solid. Sa susunod na sandali, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may parisukat na mukha, nakasuot ng puting gown at mahabang buhok na umaagos sa koridor. Bagamat nakatalikod ang lalaki sa liwanag, kitang-kita pa rin ni Yang Yiyan ang kanyang hitsura. Mukha siyang nasa katanghaliang gulang, nasa edad 40, may matatalas na katangian, makapal na kilay at malalaking mata. Sa sandaling ito, isang hindi maipaliwanag na emosyon ang bumangon sa kanyang puso, at ang kanyang dugo ay kumukulo na parang 1,000 kabayong tumatakbo. Gaozhong, halika rito at ipapakilala kita. Ito ang Formation Fairy na si Meng Changqing na madalas kong banggitin sa iyo.
Siya rin ang aking panghabambuhay na kaibigan. Ipinakilala ni Yang Wentian si Meng Changqing. Binabati ni Junior Yang Gaozhong si Senior Meng. Si Yang Gaozhong ay bukas palad na yumuko kay Meng Changqing. Talagang pambihira ang alagad ng matandang si Wentian. Hindi kailangang maging magalang. Naabot na niya ang great perfection ng out-of-body realm. Hindi ka panipaniwala, nakangiting puri ni Meng Changqing. Bilang isang guro, lubos na nasisiyahan si Yang Wentian sa kanyang disipulong si Yang Gaozhong. Hindi pa siya tumanggap ng maraming disipulo sa kanyang buhay, o masasabing walang alagad na nasiyahan sa kanya. Ito ay dahil mahal ni Yang Wentian ang sining ng mga porma sayon. Kapag naghahanap ng isang alagad, natural na kailangan niyang makahanap ng isang taong may talento sa mga porma sayon, o isang taong gusto ang sining na ito gaya niya. Si Yang Wentian ay orihinal na isang mortal na natagpuan niya sa disyerto, at mayroon siyang talento sa pagbuo. Bilang karagdagan, sa kanyang mga huling obserbasyon, nalaman niyang si Yang Gaozhong ay nabighani din sa sining ng mga porma sayon ng teleportasyon, lalo na ang mga sinaunang porma sayon ng teleportasyon sa kalawakan, na lubos na naaayon sa kanyang gana, kaya opisyal niyang kinuha si Yang Gaozhong bilang kanyang disipulo. Kung pag-uusapan, sa mga mata ni Yang Wentian, hindi masyadong mataas ang cultivation talent ni Yang Gaozhong, at nang tanggapin niya si Yang Gaozhong bilang kanyang disipulo, si Yang Gaozhong ay nasa 30s na, at hindi siya ang pinakamahusay sa lahat ng aspeto. Ngunit ang hindi inaasahan ni Yang Wentian ay pagkatapos siyang sambahin ni Yang Yian at maupo, siya ay sumambulat sa isang matyagang diwa ng paglilinang na hindi kayang makamit ng mga ordinaryong tao, na siyang pinakanagustuhan ni Yang Wentian. Sa pag-aaral ng mga porma sayon, si Yang Gaozhong ay halos magkaroon ng isang baliw na espiritu, at maaari siyang magtrabaho ng husto hanggang sa puntong hindi siya makatulog, at maaari siyang maglagay ng 10 o kahit 12-dosenang beses na mas maraming pagsisikap kaysa sa mga ordinaryong tao sa paglilinang, na maaaring tawaging baliw. Sa makatuwid, naniniwala si Yang Wentian na naunawaan ng gusto ni Yang Gaozhong ang kakanyahan ng kanyang paglilinang. Sa katunayan, siya ay dumaan din sa parehong proseso noong siya ay bata pa. Siya ay madalas na magtrabaho ng 10 o 100 beses na mas mahirap kaysa sa kanyang mga kapantay sa paglilinang, at noon lamang siya naging array demon Yang Wentian. Si Yang Gaozhong, ang disipulong ito, ay higit na baliw kaysa sa kanyang Panginoon, kaya sa loob lamang ng 60 taon, napunta siya mula sa pagiging isang mortal na walang cultivation tungo sa pagkamit ng dakilang perpekto ng out-of-body realm na mahirap makamit ng maraming cultivator sa kanilang buhay. Sa kanyang obserbasyon, mayroon lamang 2 salita sa diksyonaryo ni Yang Gaozhong, cultivation. At ito ay palaging ganito sa loob ng 60 taon. Sa makatuwid, mayroon siyang palayaw na little array demon sa pamilyang Yang. Siyempre, naunawaan din ni Yang Wentian na ang dahilan kung bakit nag-practice ng gusto ang kanyang apprentice ay talagang bumalik sa kanyang bayan na Jiushou. Natural na alam ni Yang Wentian ang tungkol kay Jiushou. Ito ay isang mundo sa labas ng Shanhai Realm. Noong unang panahon, pinaghiwalay ito ng isang makapangyarihang tao. Sa isang panig, ang panloob na mundo ng Shanhai Realm ay puno ng mga cultivator, at sa kabilang panig, ang panlabas na mundo ng Shanhai Realm ay karaniwang mga mortal. Masigasig na pinag-aralan ni Yang Gaozhong ang pamamaraan ng array sa pag-asang balang araw ay makakapag-ayos siya ng space array na nagkokonekta sa Shanhai Realm at Jiushou at bumalik. Naaalala ko ang sinabi ni Yang Gaozhong na mayroon siyang asawa at mga anak sa Jiushou. Dahil mismo sa pananabik niya sa kanyang asawa at mga anak, kaya si Yang Gaozhong ay naging kung ano siya ngayon. Sinuportahan ito ni Yang Wentian at tinulungan pa niya ang kanyang apprentice na mahanap ang sinaunang hanay na nag-uugnay sa Shanhai Realm sa Jiushou. Sa kasamaang palad, matagal na itong nawasak, at ang natitira na lang ay ang mga natitirang array. Alam niya na ang mga array na ito ay hindi maaaring ayusin, ngunit sa teorya, hanggat ang array attainments ay malalim, sila ay maaaring ayusin, at kahit na ang space array ay maaaring puwersahang ayusin. Bagamat ang pag-asa ay manipis, ito ay palaging iniisip para kay Yang Gaozhong, ang apprentice. Si Yang Wentian ay lubos na nasisiyahan sa disipulong ito. Hindi niya napigil ang matawa nang marinig niya ang papuri ng kanyang matandang kaibigan na si Meng Changqing. Sa oras na ito, itinuro ni Yang Wentian si Yang Yiyo na nakatayo sa likod ni Meng Changqing at sinabing, ang kaibigang tao na ito ay si Yang Yiyo. Siya ang Panginoon ng matandang sektang Meng, ang Panginoon ng isang sekta, at isang anak ng tadhana. Siya ay mukhang napakabata ngunit umabot na sa huling yugto ng out-of-body realm. Kayong mga kabataan ay dapat makipag-usap ng higit pa. Sa mga mata ni Yang Wentian, si Yang Yiyo man o ang kanyang alagad na si Yang Gaozhong, lahat sila ay mga kabataan. Walang edad sa paglilinang. Kung ikukumpara sa mga matatandang tulad niya at Meng Changqing, sina Yang Yiyo at Yang Gaozhong ay talagang mga kabataan. Dahil pinuri ni Meng Changqing ang kanyang alagad na si Yang Gaozhong, kinailangan ni Yang Wentian na bigyan ng mukha si Meng Changqing at purihin si Yang Yiyo. Nang ipakilala si Yang Yiyo, biglang naramdaman ni Yang Wentian na may mali.
Mali ang atmosphere. Ang disipulong si Yang Gaozhong ay tumingin ng diretso kay Yang Yiyo na nakatayo sa likod ni Meng Changqing, at si Yang Yiyo ay tumingin din kay Yang Gaozhong. Sa mga oras na ito, dapat magbatian at magkakilala ang dalawang tao, pero parang na-freeze, nakatingin lang sa isa't isa. Mula sa kanilang mga mata, nakita ni Yang Wentian ang isang hindi maipaliwanag na hitsura. Sa pagtingin sa isa't isa, hindi na ito maipakilala ni Yang Wentian. Sa sandaling ito, biglang kumislap ang isang kidlat sa kanyang isipan. Ang apelyido ng apprentice na Yang Gaozhong ay Yang, at ang apelyido ni Yang Yiyo ay Yang din. Sa paghusga sa kanilang hitsura at kapaligiran, tila sila ay, "Matandang Wentian, dalhin mo ako sa pagbisita sa siyam na palapag na pagoda ng pamilya Yang mo." Si Meng Changqing, na unang nakadiscover na si Yang Yiyo ay nanginginig ang lahat at nasa masamang mood, ay biglang kinausap si Yang Wentian. Nakita ni Meng Changqing ang mamasa-masa na mga mata ni Yang Yiyo at ang panginginig ni Yang Gaozhong, at sa wakas ay nakumpirma na ang kanyang Panginoon ay natagpuan na ang tamang tao, kaya nagsalita siya at pansamantalang kinuha si Yang Wentian. Hindi nalilito si Yang Wentian. Pagkatapos ng pag-iyak, nag-react siya at dinala si Meng Changqing sa ikalawang palapag. Pagkaalis ng dalawa, sa unang palapag ng siyam na palapag na pagoda ng Noda, tahimik na nakatayo sina Yang Yiyo at Yang Gaozhong 3 metro ang pagitan. Para kay Yang Yiyo, nang makita niya ng malinaw ang mukha ni Yang Gaozhong, ang unang pumasok sa isip niya ay ang larawan ng kanyang ama na naiwan sa bahay. Malabo sa kanyang alaala ang mukha ng kanyang ama, ngunit madalas niyang makita ang larawan. Siya, ang kanyang ama. Sa sandaling nakita niya ito ng malinaw, nablangko ang isip ni Yang Yiyo. Sa wakas ay nakita na niya ang ama na matagal na niyang gustong makita mula pa noong bata pa siya. Tahimik na tumulo ang luha mula sa mamasa-masang pulang mata niya. Nanginginig ang buong kaharap na lalaking nasa gitna, at 2 linya ng luha ang lumabas sa kanyang mga mata. Ilang dekada na silang hindi nagkita, ngunit ang mga blood ties ay mahiwagang. Nang magkita ang mag-ama, umugang ang kanilang dugo. Walang nagsasalita, pero alam na nila na siya ang ibang tao. Kabanata 938, ang pamilya yan ay ililibing. Siya matapos makita ng malinaw ni Yang Gaozhong si Yang Yiyo sa unang pagkakataon, naramdaman niyang parang nakita na niya ang maputing buhok na binata noon, at nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar. Nang ipakilala siya ni Master Yang Wentian at sabihin ang pangalang Yang Yiyo, ang kanyang katawan ay sumabog sa isang dagandong. Parang nagliliyab ang dugo sa katawan niya. Yang Yiyo. Ang pangalang ito ang pangalan na hindi niya mabilang na araw at gabi sa nakalipas na 60 taon. Napaka-pamilyar nito na hindi maaaring maging mas pamilyar, dahil ang pangalang ito ay naisip niya at ng kanyang asawa pagkatapos ipanganak ang kanilang anak. No wonder naramdaman niyang umaatungal ang dugo niya. Pagkaalis ni Master Yang Wentian at Meng Changqing, tiningnan ni Yang Gaozhong ang binata 3 metro ang layo ng malabo ang mga mata. Hindi madaling lumuha ang mga lalaki. Bilang isang gwardya, sa diksyonaryo ng buhay niya, dugo lang ang ibinuhos niya pero hindi luha. Ngunit sa sandaling ito, umiyak si Yang Gaozhong, tahimik. Ang puting buhok na binata sa tapat, sa kanyang matatalas na katangian, ay 7 puntos na katulad ng kanyang asawa. Halos agad-agad, natukoy niya na ito ay dahil nawawala niya ang kanyang anak, si Yang Yian, sa lahat ng mga taon na ito. Nagsalita si Yang Gaozhong na may nanginginig na labi, "Bata. Bata, masasabi mo ba sa iyo? Saan ka nanggaling?" Ang mga mata ni Yang Yian ay napuno ng luha, at siya ay nabulunan at sumagot, "Ang aking bayan ay tinatawag na Jiushu, ako ay mula sa probinsya X sa mundo. Yangjia Village, ang pangalan ng aking ama ay Yang Gaozhong, noong ako ay 4 na taong gulang, siya ay nagpunta sa kanlurang mga rehiyon upang magsagawa ng isang misyon, at nawala magpakailanman sa disyerto ng kamatayan, walang sinumang nakikitang buhay o patay pa rin, walang nakikitang buhay o patay pa rin ako, ang aking lola ay maaari pa ring makitang buhay o patay. Pwede mo bang sabihin sa akin kung nasaan siya? Anak, anak." Hindi na napigilan ni Yang Gaozhong ang kanyang emosyon, napaluha, at ang tunog ng kanyang anak ay naubos ang lahat ng kanyang lakas. "Tatay." Ang pamagat na ito ay eksklusibo sa Jiushu, at sumigaw din si Yang Yian na may pulang mata. Lumapit si Yang Gaozhong at niyakap ng mahigpit si Yang Yian sa kanyang mga bisig, sa takot na ang lahat ng ito ay panaginip. Sa oras na ito, hindi na kailangan pang magtanong ng mag-ama dahil alam nilang kamag-anak nila ang kabilang partido. Napaluha si Yang Gaozhong. Sa napakaraming taon, lagi niyang namimiss ang kanyang mga anak at pamilya. Ang suporta ng paniniwalang ito sa mga kamag-anak ang pumihil sa kanya na mahulog, at ang mag-ama ngayon ay muling nagkita. Pareho silang emosyonal, at bawat isa ay naglabas ng kanilang sariling damdamin sa loob ng maraming taon. Makalipas ang kalahating oras, naghiwalay ang mag-ama. Pinunasan ni Yang Yian ang kanyang mga luha at sinabing may pagkakasala, "Anak, ang iyong lola. Kamusta ang ate mo? Paano ka napunta sa mundo ng bundok at dagat?
Nagtanong si Yang Gaojiong ng maraming tanong sa isang hininga. Dad, makinig ka sa akin ng dahan-dahan. Pagkatapos ay umupo ang mag-ama, at nagsimulang kausapin ni Yang Yian ang kanyang pamilya. Nang mabalitaan ni Yang Gaojiong na pumanaw na ang kanyang ina, lalo siyang nawala ng kontrol sa emosyon, at patuloy na sinisisi ang kanyang sarili, ngunit inaliw din siya ni Yang Yian na ang kanyang lola ay namatay ng mapayapa. Matapos sabihin ang kanyang sariling karanasan, nagsimulang magtanong si Yang Yian, Tatay, paano ka nakarating sa mundo ng bundok at dagat noon? Huminga ng malalim si Yang Gaojiong at nagsindi ng sigarilyo. Ang sigarilyo ay dinala ni Yang Yian mula sa lupa. Malabo niyang naalala na tila naninigarilyo ang kanyang ama, at nang mag-chat ang dalawa, kinuha niya ito at ibinigay sa kanya. Minsan ang mga lalaki ay naninigarilyo upang maibsan ang stress at emosyon. Noong nasa misyon ako, naabutan ako ng sandstorm at nawala ng malay. Pagkagising ko, nakarating ako sa Mountain and Sea Realm. Noong naghihingalo ako, nakilala ko si Master Yang Wentian. Maya-maya, naghanap ako ng paraan pabalik. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng maraming taon, ang pagbuo ng espasyo sa pagitan ng Mountain at Sea Realm at ng Earth ay nawasak. Kung nais mong ayusin ito, dapat kang magkaroon ng malalim na tagumpay sa pagbuo. Wala pa rin akong kakayahang ayusin ito pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsasanay. Nang marinig ang tungkol sa karanasan ng kanyang ama, napabuntong hininga rin si Yang Yian, ngunit sa isang iglap, naisip muli ni Yang Yian ang pagkakulong ng kanyang ama sa pagkakataong ito, at pumasok pa sa ipinagbabawal na lupain ng pamilya Yan. Narinig ko sa binata noon na nakapasok ang kanyang ama sa ipinagbabawal na lupain ng pamilya Yan dahil nalaman niyang may isang babae sa ipinagbabawal na lupain ng pamilya Yan na kanyang asawa. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling nagtanong si Yang Yian, Tatay, mayroon ka bang balita tungkol sa aking ina? Nang malaman ng nanay ko na namatay ka sa tungkulin, pumunta siya sa Western Desert para hanapin ka. Nang maglaon, nawala siya ng walang bakas, tulad mo. Nahulaan ko rin na pumasok din ang nanay ko sa Mountain and Sea Realm. Sa sandaling sinabi ito ni Yang Yian, naramdaman niya ang pamatay na hangarin ng kanyang ama at sinabing, Oo, ang iyong ina talaga. Muling nanginig ang puso ni Yang Yian, at pagkatapos ay tuwang-tuwa ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na nanay niya talaga iyon. Hindi ba't ang ibig sabihin nito ay mabubuo na muli ang kanilang pamilya? Ngunit sa isang kisap mata, naisip niya na may mali, dahil ang kanyang ama na si Yang Gaojiong ay punong-puno ng intensyong pumatay sa sandaling ito, ibig sabihin. May iba pang nakatago, at ang kanyang kagalakan ay napalitan ng pag-aalala. Gaya ng inaasahan, nagpatuloy ang aking ama na si Yang Gaojiong na may masakit na tingin sa kanyang mukha. Nalaman ko ang tungkol sa iyong ina nang hindi sinasadya sa palengke ng 4 na malalaking pamilya 10 taon na ang nakararaan. 10 taon na ang nakalilipas, pumunta ako sa palengke para bumili ng elixir para sa iyong Panginoon. Nang mapadaan ako sa isang painting shop, gusto kong pumasok at tingnan. Hindi mo alam na ang nanay mo ay isang magaling na pintor noong bata pa siya, at naalala ko rin siya sa kanyang paningin. Sino ang nakakaalam na nagkataon na nakilala ko ang isang katulong ng pamilya Yan sa tindahan, na lumabas upang makipagpalitan ng isang pagpipinta. Sa oras na iyon, tiningnan ko ang estilo ng pagpipinta at pamilyar ito sa akin. Sobrang namiss ko ang style ng nanay mo. Pagkatapos ng masusing pagtingin, nakita ko na ang pirma ay talagang pareho. Nang maglaon, inaresto ko ang katulong ng pamilya Yan at pinahirapan siya para malaman na ang painting ay pag-aari ng isa pang lingkod ng pamilya Yan. Trabaho din iyon ng nanay mo, at nakuha niya ito. Pagkatapos ng karagdagang pagtatanong, nalaman ko na ang iyong ina ay nasa pamilya Yan sa loob ng maraming dekada. Ang kanyang sitwasyon ay malamang nakatulad ng sa akin. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa pamilya Yan, ngunit narinig ko mula sa tagapaglingkod na ang isang direktang ina po ng pamilyang Yan ay dahil. Gayunpaman, gusto ng halimaw na iyon na mapagtagumpayan ang iyong ina, at sa huli ay tumanggi ang iyong ina at tumakas sa lugar na ipinagbabawal ng pamilya Yan. Ilang dekada na ang nakalipas mula nang pumasok siya sa ipinagbabawal na lupain ng pamilya Yan, pero 10 taon ko lang siyang nalaman. Sa kabutihang palad, ang mga alituntunin ng mga ninuno ng pamilya Yan ay nagbabawal sa pagpasok sa ipinagbabawal na lupain, kung hindi ay namatay ang iyong ina sa taong iyon. Pero hahayaan ko ang pamilya Yan na magbayad sa pagpilit sa iyong ina sa ipinagbabawal na lupain ng pamilya Yan. Kung nais mong sisihin ang isang tao, sisihin ang aking mahinang paglilinang. Sa wakas ay nilinang ko ang great perfection ng out-of-body realm at pumunta sa ipinagbabawal na lupain ng pamilya Yan, ngunit nabigo pa rin. Noong nagkukwento si Yang Gaojiong, sobrang sakit ng mukha niya, at puno rin siya ng paninisi sa sarili at puot sa pamilya Yan. Nagbago ang mukha ni Yang Yiyo, ngunit hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mahigpit na nakakuyong na shuangkuan ay pinutol ng kanyang mga kuko, at umaagos ang dugo. Sa oras na ito, alam niya na ang kanyang ama na si Yang Gaojiong ay mas masakit kaysa sa kanya bilang isang anak.
Nakapasok siya sa ipinagbabawal na lupain ng pamilya Yan sa paglilinang ng Great Perfection of the Out-of-Body Realm. Maswerte siyang hindi napatay ni Yan Jishan at Yan Zongqing. Ang agwat sa pagitan ng out-of-body realm at ng spiritual dispersion realm ay mas malaki kaysa sa inaakala. Ilang sandali pa ay natahimik ang mag-ama. Pagkaraan ng ilang sandali, binasag ni Yang Yiyu ang katahimikan at sinabing, "Tatay, pupunta ako upang iligtas ang aking ina." Ang mga salita ay binigkas ng may matinding determinasyon at nakamamatay na layunin. Sinabi ni Yang Gaozhong nang may kaluwagan, "Mabuti at may intensyon ka. Ang pagligtas sa nanay mo ay negosyo ko. Nasa huling yugto ka na ngayon ng out-of-body cultivation at hindi makayanin ang mga pag-atake ng dalawang ninuno ng pamilya Yan. Itinuro sa akin ng iyong Panginoong Yang Wentian ang isang porma sayon, at mayroon din akong natamo sa paglipas ng mga taon. Kapag lumipas ang oras, mauunawaan ko ng lubusan ang pagbuo at pupunta upang iligtas ang iyong ina. Tungkol sa kanyang kaginhawaan, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito pansamantala. Ako ay nagtatanong sa paglipas ng mga taon. Narinig ko sa pamilya Yan na may mga sigawan sa bawal na lugar ng pamilya Yan sa mga nakaraang taon. Dapat ay ang iyong ina. Nangangahulugan ito na kahit na hindi siya makalabas, buhay pa rin siya. Kahit na mawala ang aking buhay, ililigtas ko ang iyong ina. At ang iyong gawain ay alagaang mabuti ang lahat sa Yunmen. Dahil master ka ng isang sekta, may responsibilidad ka. Huwag kang mag-alala, maniwala ka kay tatay, tiyak na ililigtas ko ang iyong ina. Pagkatapos magsalita ng kanyang ama na si Yang Gaozhong, tumanggo si Yang Yiyu at wala nang sinabi pa, ngunit nangako na siya sa kanyang puso na tiyak na ililigtas niya ang kanyang ina, at tiyak na babayaran niya ang buong pamilyang Yan. Kung may problema ang kanyang ina, nanumpa siya na kasama niya ililibing ang buong pamilya Yan. Ayaw ni Yang Yiyu na mag-alala ang kanyang ama, kaya wala siyang sasabihin sa oras na ito, ngunit naiintindihan din niya na ang kanyang ama na si Yang Gaozhong ay 100 beses na mas hindi komportable kaysa sa kanya, at mas nababalisa kaysa siya ay iligtas ang kanyang ina. At ano ang bawal na lugar ng pamilya Yan? Ito ay tiyak na hindi magandang lugar. Sa tingin ko ang kanyang ina ay naghihirap dito. Bilang isang anak, dumudugo ang kanyang puso. Sa wakas ay binigyan siya ng Diyos ng isang ama at balita ng kanyang ina. Nanumpa si Yang Yiyu na kahit magkapira-piraso siya, hinding-hindi na siya mawawalan ng mga magulang. Wala na ang lola niya, at ayaw niyang mawalan ng kamag-anak. Sa pagtingin sa apoy sa mga mata ng kanyang ama na si Yang Gaozhong, hindi maipaliwanag na natakot si Yang Yiyu. Natatakot siya na baka gumawa ng kalokohan ang kanyang ama. Nang maisip niya ito, naramdaman ni Yang Yiyu na maaaring makipagsapalaran ang kanyang ama na si Yang Gaozhong, at tiyak na may itinatago siya sa kanya. Kabanata 939 Wala akong inihanda para sa iyo. Si Yang Yiyu at ang kanyang anak ay nagkita at nagpalipos ng isang gabi sa Xiangtan. Sa madaling araw kinabukasan, sina Meng Changqing at Yang Wentian ay hindi na makapaghintay na bumaba mula sa ikalawang palapag at pinutol ang pag-uusap ng mag-ama. Pagkatapos mag-usap, nagpasya silang pumunta muna sa Southern Restricted Area na Yaoqi Mountain para ayusin ang pagbuo para sa bagong Yunmen. Pagkatapos ng lahat, ito ang kaginhawaan ng daan-daang mga disipulo ng Yunmen. Sa opinyon ni Yang Gaozhong, gusto rin niyang makita ang kanyang anak na si Yang Shanshan, at maging ang mga anak ni Yang Yiyu na sina Tuan-Tuan at Yuan-Yuan, at syempre ang kanyang apo na si Xiao Manman. Naisip ni Yang Wentian na pagkatapos makita ang lahat ng mga kamag-anak na ito, pupunta siya sa pamilya Yan. Kung hindi lumabas ang kanyang asawa, mamamatay siya sa bawal na lugar ng pamilya Yan. Siyempre, hindi niya sasabihin kay Yang Yiyu ang iniisip niya sa kanyang puso. Tungkol naman sa Yang Yiyu, mayroon din siyang sariling ideya. Babalik siya sa Southern Restricted Area para ayusin muna ang transmission formation, at pagkatapos ay ayusin ang defense formation para sa Yunmen. Pagkatapos ay pupunta siya sa pamilya Yan upang iligtas ang kanyang ina. Parehong ayaw mag-alala ng mag-ama, at pareho nilang gustong pumunta ng mag-isa. Pumayag si Yang Wentian na ayusin ang porma sayon. Nakangiti niyang sabi dito. Kahit na walang relasyon kay Meng Changqing, hindi niya papansinin ang katotohanan na si Yang Yiyu ay anak ng kanyang disipulong si Yang Wentian. Nagpasalamat si Yang Yiyu kay Yang Wentian mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung hindi dahil sa ama ni Yang Wentian na si Yang Gaozhong, matagal na siyang nawala. Nang bumaba sina Yang Wentian at Meng Changqing mula sa ikalawang palapag, lumuhad si Yang Yiyu at yumuko kay Yang Wentian ng may paggalang, sinabing, binabati ni Yang Yiyu si Master, salamat sa pagligtas sa buhay ng iyong ama at pagmamana ng pamana. Okay, good boy, bumangon ka na agad. Nalaman ni Yang Wentian ang tungkol sa relasyon ng ama-anak ni na Yang Yiyu at Yang Gaozhong mula kay Meng Changqing, at napakasaya rin niya na makilala ng kanyang disipulo ang kanyang mag-ama. Gayunpaman, yumuko pa rin si Yang Yiyu kay Yang Wentian ng 3 beses ng matatag.
Kahit na ipinangako niya sa kanyang amo na hindi siya madaling luluhod, nagpapasalamat siya kay Yang Wentian, ang kanyang murang amo, mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang lugar ng kanyang mga magulang sa kanyang puso ay hindi mapapalitan. Ang taong makapagliligtas sa kanyang ama ay nararapat sa kanyang paggalang, pasasalamat at pasasalamat. Matapos marinig ang tungkol sa mga ginawa ni Yang Yiu mula kay Meng Changqing, mas nagustuhan ni Yang Wentian si Yang Yiu. Siya ay sarili niyang disipulo, kaya mas mataas siya ng isang antas kaysa kay Meng Changqing. Sa pag-iisip nito, si Yang Wentian ay nasa mabuting kalooban. Bagamat sila ni Meng Changqing ay nagkaroon ng panghabambuhay na pagkakaibigan, hindi rin sila pumayag na sumuko sa isa't isa. Ang hitsura ni Yang Yiu ay nagbigay kay Yang Wentian ng dagdag na antas ng seniority sa harap ni Meng Changqing. Nang makita ang kapanglawan ni Meng Changqing, gustong tumawa ni Yang Wentian. Pagkalabas nilang apat sa siyam na palapag na tore, nagpasya silang dumiretso sa Southern Restricted Area. Tungkol naman sa mahigpit na kontrol ni Yang Gaozhong, hindi ito pinansin ni Yang Wentian. Ibinigay niya ang paliwanag sa pamilya Yan at itinulak ito sa pinuno ng pamilya Yang sa isang pangungusap. Anyway, ito ay isang bagay ng mukha para sa pamilya Yan. Matapos pumasok ang matandang babae, hindi muna manggugulo ang pamilya Yan sa ngayon. Matapos iwan ang pamilya Yang, sinadya ni Yang Yiu na tinanong si Yang Wentian, "Guro, kung wala kang gagawin sa pamilya Yan, hindi ba magdudulot ng gulo ang pamilya Yan?" Tumawa si Yang Wentian at sinabing, "Guro, ikaw ay tuso, alam mo ang iyong maliit na iniisip. Huwag kang mag-alala, hindi kasing mahina ang pamilya naming Yang. Kung talagang maglalakas loob ang pamilya Yan na punitan ang kanilang mga mukha, hindi sila makakawala." Kahapon, bagamat ang dalawang kapatid na lalaki ng pamilya Yan ay sumisigaw na pasukin ang siyam na palapag na tore ng pamilya Yang, talagang wala silang lakas ng loob na gawin iyon. Not to mention the existence of your master's formation, makapasok man sila, kahit pumunta talaga, hehe, may ninuno pa rin sa siyam na palapag sa ibaba ng 9-story tower. Ito ang sikreto ng pamilya Yang at kakaunti ang nakakaalam nito. Tsaka apprentice ko ang tatay mo, paano ko ba ito papansinin? Sa totoo lang, kung hindi dahil sa mukha ng matandang babae, ang pamilya Yang at ang pamilyang Yan ay matagal nang bumangon, kasal. 300 metro na ang nakalipas mula noong huli kaming nagkita, at ang interpersonal na relasyon sa pagitan ng dalawang pamilya ay kumupas. Bilang karagdagan, sasabihin ko sa iyo ang isang sekreto. Ang iyong ama, kahit ikaw, at maraming tao sa iyong Jiu-Show ay talagang mga inapo ng pamilya Yang. May mga tala sa ating mga ninuno na ang ilan sa mga ninuno ng pamilya Yang ay pumunta sa Jiu-Show at hindi na bumalik. Bagamat hindi na mabilang na mga taon ang lumipas at ang relasyon sa dugo ay nawala, ang iyong lahi sa Jiu-Show at kami sa mundo ng bundok at dagat ay iisa ang pinagmulan. Ito rin ay isang mahalagang dahilan kung bakit ko nakilala ang iyong ama at tinanggap ko siya bilang isang alagad. Kaya huwag kang mag-alala, anak. Kung talagang mag-aaway kayo ng anak mo sa pamilya Yan in the future, ako ang master, tatayo sa tabi mo, haha. Si Yang Wentian ay isang napakakul na tao at isang matandang halimaw na nagsanay sa loob ng libu-libong taon. Paanong hindi niya makita ang pansamantalang tanong ni Yang Yiu, ngunit ipinahayag din niya ang kanyang saloobin. Dahil dito, nagkaroon ng mas magandang impresyon si Yang Yiu sa murang master na ito. Kinaumagahan, sumugod silang apat sa Southern Restricted Area na Yaoqi Mountain nang walang tigil. Maayos ang lahat, walang nangyari, na naging dahilan upang makahinga ng maluwag si Yang Yiu. Ngayon na ang Southern Restricted Area ay hindi na binabantayan ng 3 dakilang demon cultivator, may mga puwang sa lahat ng dako. Posibleng may mapagkakamalang papasok, o di kaya ay lalabas si Yuan Tiangang. Kaya talagang puno ng pag-aalala si Yang Yian sa tuwing lalabas siya. Ngayon ay mabuti na. Inanyayahan si Yang Wentian, ang Array Demon. Siya rin ang amo ng kanyang ama, at maaaring ituring na kamag-anak. Hayaang magtulungan si Yang Wentian at ang Array Fairy na si Meng Changqing para iset up ang array, na tiyak na magbibigay ng malakas at matatag na cultivation environment para sa bagong Yunmen. Ang murang master ay isang tunay na maagang yugto ng kaharian ng kaguluhan. Ang kasalukuyang cultivation realm ni Meng Changqing ay distraction realm din. Nagtutulungan silang dalawa sa pag-set up ng array. Naniniwala si Yang Yian na maaari nilang iset up ang isa sa mga pinakamahusay na array ng depensa sa mundo ng bundok at dagat. Pagkatapos bumalik sa Yunmen Hall, ang unang bagay ni Yang Yian ay ipahayag ang pagbabalik ng kanyang ama, hayaang makilala siya ng lahat, same time na ipinakilala ang master na si Yang Wentian, at inihayag na ang Yunmen Array ay ibinigay kay Meng Changqing at sa master na Yang Wentian. Matapos magkita-kita ang malaking bilang ng mga tao, lahat ay umalis sa bulwagan at iniwan ang bulwagan sa pamilya ni Yang Yian. Ang kanyang kapatid na si Yang Shanshan ay wala na sa kanya. Sinabi ni Liu Ziki na siya ay nasa pag-iisa. Pagkabalik ni Yang Gaozhong, nagmadali siyang tawagan si Yang Shanshan.
Ngayon si Yang Yiyo na lang at ilang babae ang naiwan sa bulwagan. Pagharap sa kanyang ama na si Yang Gaozhong, namula si Yang at nagsimula kay Jiaonan, "Tatay, ito si Jiaonan, Nanan, dalhin mo si Yuan Yuan para makipagkita sa ama." Binabati ng manugang na si Jiaonan ang ama. Binati ni Jiaonan si Yang Gaozhong habang hawak ang kanyang 1.5 taong gulang na anak na si Yuan Yuan. "Mabuti, mabuti, mabuti, anak, bumangon ka dali." Walang pakialam si Yang Gaozhong na ang kanyang anak na si Yang Yian ay may napakaraming kagandahan, ngunit ang kanyang mga mata ay basa-basa. "Yuan Yuan, tawagan mo si Lolo." Agad na kinausap ni Jiaonan ang kanyang anak. "Lolo, yakapin mo ako." Si Yuan Yuan, tulad ng isang porselana na manika, ay pinasikat ang kanyang malalaking itim at matalinong mga mata, at iniunat ang kanyang dalawang maliliit na kamay sa mga braso ni Jiaonan para yakapin ni Yang Gaozhong. "Hoy, magandang apo, Lolo, hawakan mo ako, Lolo, hawakan mo ako." Si Yang Gaozhong, na nanirahan sa mundo ng bundok at dagat sa loob ng 60 taon, ay hindi pinalampas ang kanyang pamilya sa loob ng isang araw. Hindi niya akalain na isang araw ay makikilala niya ang kanyang anak at magkakaroon pa ng apo. Pagkatapos bumangon, ang kanyang mga mata ay namumula, at hinawakan niya ang kanyang apo na si Yuan Yuan sa kanyang mga bisig ng may labis na pagmamahal. Sa oras na ito, hindi pa nagsasalita si Yang Yian. Ang kanyang anak na si Tuan Chuan ay natakot na umalis. Sumigaw siya sa mga bisig ni Yuan Jinfeng, gusto ni Tuan Chuan na hawakan din siya ni Lolo, ang bata ay makulit at spoiled din ng ilang tiyahin. Napakatapang ni Tuan Chuan. Siya rin ay anak ni Yang Yian, o ang pangalawang henerasyon ng mga magsasaka. Bagamat 1.5 taon pa lamang siya ay puno na siya ng espiritu. Ang tawag ni Lolo ay nagpasaya kay Yang Gaozhong. Mabilis niyang hinawakan si Tuan Chuan sa kanyang mga bisig. Sa bawat kamay ng isang apo, natunaw ang puso ni Yang Gaozhong. Palihim niyang sinabi sa kanyang puso, "Warner, sandali. Hindi ko kayang makita ang apo namin. Pupuntahan kita pagkatapos ko siyang samahan." Nakilala ng manugang na si Yuan Jinfeng ang ama. Medyo kinakabahan si Yuan Jinfeng. Matapos makita ang kanyang anak na nakahawak sa mga bisig ng kanyang biyenan, nakahinga siya ng maluwag. Natatakot siya na baka hindi magustuhan ng kanyang biyenan ang kanyang anak na si Tuan Chuan dahil may apelyido itong Yuan. Ngayon ay tila hindi na kailangan ng kanyang mga alalahanin. Pagkatapos ay lumapit si Lin Huan at ang iba pa. Nakilala ng mga manugang na babae na sina Lin Huan, Ning Ke, at Dugu Walking ang kanilang ama. Naisip nilang tatlo na wala silang iniwan na anak para sa pamilya Yang, at medyo nakalaan sila sa harap ni Yang Gaozhong, ang biyenan. "Mabuti, mabuti, mabubuting bata, bumangon lahat, bumangon lahat." Si Yang Gaozhong ay isang taong may kaunting salita. Mula nang pumasok sa Yunmen Hall ngayon, hindi niya alam kung gaano karaming magagandang salita ang sinabi niya. Anyway, ang init ng family reunion ang nagparamdam sa kanya. Binigyan ni Yang Gaozhong ng regalo ang bawat manugang bilang regalo sa pagpupulong. Nang ilabas niya ito, natigilan si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na may magandang bagay pala ang kanyang ama. Ito ay naging isang top grade na espiritual na bato, na hindi karaniwan sa buong Shanghai realm. Sa orihinal, si Jiaonan at ang iba pa ay nahihiya na tanggapin ang pinakamataas na gradong espiritual na mga bato, ngunit sino ang nakakaalam na nang iniunat ni Yang Gaozhong ang kanyang kamay, ang makulay na liwanag ay kumislap sa kanyang palad, at 2 hugis diamante na top grade na espiritual na bato ang lumitaw sa kristal na bato. Ang mga top grade na espiritual na bato, kabilang si Yang Yian, ay hindi pa nakita ang mga ito, ngunit alam ng lahat mula sa mga class eco na ang mga top grade na espiritual na bato ay mahirap makuha, ngunit hindi nila inaasahan na makukuha ito ni Yang Gaozhong. Ngumiti si Yang Yian at sinabing, "Tai, ayaw ko ng anumang regalong inihanda mo para sa akin, itago mo ito para sa iyong sarili." Natigilan si Yang Gaozhong, at pagkatapos ay seryosong sinabi, "Wala akong pinaghandaan para sa iyo. Ang 2 top grade na espiritual na batong ito ay para sa aking 2 apo." Yang Yian, hindi siya nakaimik, at hindi siya makapagsalita nang lumaki siya. Ang sampal na ito sa mukha ay hindi nakikita. Kabanata 940, pagsisimulang magsanay ng mga kasanayan sa Divine Sword sa pag-iisa. Nang makita ng mga babae ang kaseryosohan ni Yang Gaozhong at ang critical na hit ni Yang Yiu na 10,000 puntos, sinubukan nilang lahat na huwag tumawa. Walang inaasahan na may ganoong katatawanan ang biyenan. Gayunpaman, pagkatapos magbigay ni Yang Gaozhong ng 2 top grade na Spirit Stone sa kanyang 2 apo, hindi niya pinansin si Yang Yiu. Napagtanto ng lahat na si Yang Gaozhong ay hindi nakakatawa, ngunit mislan, at iyon ang kanyang personalidad. Labis na nanlumo si Yang Yiu, dahil hindi man lang siya binigyan ng mukha ng kanyang ama. Magrereklamo pa lang siya ay may nagmamadaling tunog ng mga yabag sa labas ng hall. Alam ni Yang Yiu na ito ay ang kanyang kapatid na si Yang Shanshan mula sa mga yapak na walang Spirit Stone.
Oo nga, nang lumingon siya, nakita niya ang kanyang kapatid na si Yang Shanshan at si Liu Ziki at ang kanyang asawa na lumitaw sa pintuan ng bulwagan. Gayunpaman, nang kumatok siya sa pinto, tumigil si Yang Shanshan at hindi pumasok. Maiintindihan siya ni Yang Yiyo, tutal, natatakot pa rin siya sa isang taong hindi pa niya nakikilala. Kapag si Yang Shanshan ay umiyak mula pa noong siya ay maliit, siya ay sumisigaw ng mga katagang, Mom and Dad. Ang kanyang kapatid na si Yang Yian ay higit na nakakaalam kung gaano kalalim ang pagnanais ni Yang Shanshan para sa kanyang mga magulang. Hindi na lang niya nasabi ng malakas pagkatapos niyang lumaki at naging matino. Si Yang Gaozhong, na tinutokso ang kanyang apo, ay nakita si Yang Yian na nakatingin sa pinto. Nanginginig siya at sinabing, pero, Shanshan. Oo, tumango si Yang Yian. Ibinaba ni Yang Gaozhong ang kanyang dalawang apo at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa pintuan ng bulwagan. Bilang ama, paanong hindi siya matatakot? Nagkaroon siya ng isang pares ng mga anak. Nang siya ay umuwi sa huling pagkakataon, ang kanyang anak na lalaki ay 4 na taong gulang na, ngunit ang kanyang anak na babae ay hindi pa ipinapanganak. Hindi pa niya nakita ang kanyang anak na babae. Kung kailangan niyang sabihin ang pagkakasala, nadama niya ang labis na pagkakasala sa kanyang anak na si Yang Shanshan. Namumula ang mga mata ni Yang Yian, at itinaas niya ang kanyang kamay para pigilan ang ilang anak na babae sa pagsunod sa kanya. Alam niyang may ilalabas na emosyon ang kanyang ama at kapatid. Dinala niya ang 2 bata at ilang babae sa gilid na bulwagan, na iniwan ang puwang para sa kanyang kapatid na babae at ama. Nang si Yang Yian ay pumasok sa gilid na bulwagan, isang wawang narinig sa kanyang likuran, at pagkatapos ay dumating ang nakakasakit na sigaw ng kanyang kapatid na babae. Ngumiti siya at pinunasan ang kanyang mga luha, at gumaan ang loob niya. Nag-aalala pa rin siya na magkakilala at magkaayos ang kanyang ama at kapatid. Ngayon narinig niya ang sigaw na ito, at alam niyang maayos na ang lahat. Maraming kababaihan ang nakinig kay Yang Shanshan na umiiyak, at ang kanilang mga mata ay namumula. Sa paglipas ng mga taon, kilala ng lahat si Yang Yian at ang kanyang hipag. Sila ay walang mga magulang mula pagkabata, ngunit ngayon ay natagpuan na nila ang kanilang ama. Ang ganitong uri ng mood ay sumambulat sa mga dekada ng pananabik at depresyon para sa kanilang mga magulang sa kanilang mga puso. Natuwa sila at the same time. Sa susunod na mga araw, abala si Yang Yian, ngunit siya ay nasa mabuting kalagayan. Wala na ang hitsura ng kanyang ama na si Yang Gaozhong na nag-aalala sa kanya noon. Natatakot siya na ang kanyang ama ay muling makalusot sa pamilya Yan, na katumbas ng pagkamatay. Dahil dito, partikular niyang sinabihan ang kanyang kapatid na babae at ilang babae na samahan pa ang kanyang ama, upang ang 2 bata ay magsama-sama at ang maliit na pamangkin ay makasama ang kanyang ama araw-araw, upang siya ay masiyahan sa kanyang mga kamag-anak. Makakatulong ito para maresolba ang pananabik niya sa kanyang ina, at mas mabuti na ito kaysa tumakbo siyang muli sa pamilya Yan. Bagamat hindi pa siya nakipag-ugnayan sa kanyang ama mula noong siya ay bata, nakikita ni Yang Yian na ang kanyang ama ay isang responsableng tao. Kailangan niyang pumunta para iligtas ang kanyang ina. Ngunit sa puso ni Yang Yian, ang bagay na ito ay dapat niyang gawin bilang isang anak. Sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang ama at ayaw na niyang magulo muli. Naisip ni Yang Yian na sa ngayon, ang kanyang ina ay nasa bawal na lugar ng pamilya Yan, at hindi makapasok ang pamilya Yan. Dapat ay walang panganib. Pagkatapos niyang harapin ang mga gawain ng mga Yunmen, pupunta siya sa pamilya Yan upang iligtas ang kanyang ina. Nag-aalala siya kung hindi niya haharapin ang mga gawain ng bagong tayong Yunmen. Nakipag-usap siya kina Yang Wentian at Meng Changqing na iset up ang formation sa buong Southern Restricted Area. Ayon sa intensyon ng 2 formation masters, isang super formation ang itinayo, na maaaring sumaklaw sa buong Southern Restricted Area ang Daen Formation. Ang pormasayon ng Daen ay isang komprehensibong pormasayon na maaaring parehong nakakasakit at nagtatanggol. Ang pinakamalaking tampok nito ay maaari itong sumaklaw sa isang malaking lugar, na may maksimum na 100,000 milya, na eksaktong lugar ng buong timog na pinaghihigpitang lugar. Gayunpaman, ayon kay Meng Changqing, hindi muna niya ay set up ang formation. Maipapakita niya ang kanyang pinakamataas na antas pagkatapos maalis ang mga nakakalason na insekto sa kanyang katawan at ang kanyang paglilinang ay umabot sa karapat-dapat na antas ng spiritual division. Walang pag-aalinlangan, ang kapangyarihan ng pagbuo ay magiging pinakamalakas sa oras na iyon. Nakipag-usap si Yang Yian sa mga insekto at alam niyang ang mga nakakalason na insekto sa katawan ni Meng Changqing ay maaaring ganap na maalis sa loob ng 3 buwan, na nangangahulugan na si Meng Changqing ay makakapagpatuloy ng normal na paglilinang sa loob ng 3 buwan. Ang antas ng cultivation ni Meng Changqing ay umabot na sa antas ng spiritual division. Hanggat ang mga nakakalason na insekto sa kanyang katawan ay pinatalsik at maaari niyang ipagpatuloy ang normal na paglilinang, na may sapat na henyo at kayamanan upang suportahan siya,
tiwala siyang papasok siya sa unang yugto ng antas ng espiritual na dibisyon sa loob ng 1 hanggang 2 taon, at pagkatapos ay magagawa niyang makipagsanib puwersa kay Yang Wentian upang iset up ang porma sayon. Ang 1 o 2 taon ay maaaring isang mahabang panahon para sa mga ordinaryong tao, ngunit para sa mga magsasaka, ito ay oras lamang para sa isang retreat na ganap na magagawa para kay Yang Yian. Kaya't hinintay niya ang paglilinang ni Meng Changqing upang makapasok sa antas ng spiritual division bago iset up ang malaking derivative formation. Para sa kadahilanang ito, gumugol siya ng 1 buwan sa pagpino ng ilang furnaces ng elixir para magsanay si Meng Changqing. Lumipas ang 3 buwan sa isang iglap. Sa araw na ito, lumabas ang uod sa katawan ni Meng Changqing. Ang nakakalaso na uod sa katawan ni Meng Changqing ay ganap na nilamon ng uod, at ang nakatagong panganib ng dantian sa loob ng libu-libong taon ay inalis. Sa araw na ito, lumuha si Meng Changqing, at pagkatapos ay nagpasalamat kay Yang Yiu, at inihayag na siya ay pupunta sa pag-iisa upang maapektuhan ang larangan ng pagkagambala. Ang uod ang pinakamalaking benepisyaryo. Sa sandaling ito ay lumabas, humiga ito sa buhok ni Yang Yiu at nakatulog ng mahimbing. Nag-iwan lang ito ng pangungusap kay Yang Yiu, "Guro, busog na ako at gusto ko ng matulog." Hindi mapigilan ni Yang Yiu na mapangiti ng mapait. Malinaw na pagkatapos lamunin ng uod ang makamandag na uod sa katawan ni Meng Changqing, magsisimula ito ng bagong yugto ng ebolusyon. Ang makamandag na uod sa katawan ni Meng Changqing ay katumbas ng paglamon sa tunay na chi ng dantian ni Meng Changqing sa loob ng libu-libong taon. Sa madaling salita, ang libu-libong taon ng paglilinang ni Meng Changqing ay nilamon ng makamandag na uod, at nilamon naman ng uod ang halos libu-libong taon ng paglilinang ng makamandag na uod. Kakaiba kung hindi ito mag-evolve. Inaasahan ni Yang Yiu ang susunod na paggising ng uod, at ito ay mag-evolve sa parehong antas ng Yang Yiu. Nadama niya na kapag nakumpleto ng uod ang bagong ebolusyon, ito ay magiging napakalakas. Sa araw din na ito na si Yang Gaozhong, ang ama na tinatamasa ang kagalakan ng buhay ng pamilya kasama si Tuan Tuan Yuan at ang kanyang apo na si Xiao Manman, ay nag-anunsyo na siya ay pupunta sa pag-iisa, na nagsasabi na mayroon siyang ilang mga pananaw sa pagbuo. Dahil dito, nag-alala si Yang Yian. Nang makilala niya ang kanyang ama, naalala niya na sinabihan siya ng kanyang ama na iligtas ang kanyang ina at pumunta sa pamilya yan nang gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa pagpino ng isang porma sayon. Sa madaling salita, pagkatapos ng 3 buwan ng buhay pamilya sa Yaoqi Mountain, sa wakas ay nagpa siya ang kanyang ama na iligtas ang kanyang ina at inihayag na siya ay pupunta sa pag-iisa upang maunawaan ang pagbuo. Akala niya pupunta siya sa pamilya yan. Mahirap para kay Yang Yian na pigilan ang ganoong bagay. Ngunit handa rin siyang gumawa ng isang bagay. Hindi niya maaaring hayaan ang kanyang ama na makipagsapalaran. Kung kailangan niyang pumunta, ito ay magiging siya bilang isang anak. Hiniling niya kina Qiaofu at Wu Moxia na magpaliwanag at lihim na bantayan ang lugar kung saan nakatago ang kanyang ama. Kapag lumabas siya sa pag-iisa, aabisuhan niya siya sa lalong madaling panahon. Sa bagay, hindi niya mapapayagang makipagsapalaran ang kanyang ama. Pagkatapos nito, dinala ni Yang Yian si Yang Wentian upang suriin ang problema sa pagkumpuni ng teleportation formation sa gitna ng Southern Restricted Area. Sinabi ni Yang Wentian na maaari itong ayusin, ngunit magtatagal, marahil 1 taon, marahil 2 taon, gayon paman, maaari itong ayusin. Naunawaan ito ni Yang Yian at natuwa siya. Nakinig siya sa kwento ng kanyang master na si Yang Wentian at nalaman niya na ang teleportation array ay talagang maaaring humantong sa 4 na pangunahing teritoryo ng Shanhai Realm at sa 5 kontinente ng Dasan Realm. Siyempre, napakamahal noon. Inilabas ni Yang Yian ang halos lahat ng mga kayamanan na kanyang naipon at ibinigay kay Yang Wentian para ayusin ang teleportation array. Gayunpaman, marami pa rin ang mga materyales na hindi sapat. Sa kabutihang palad, nakilala niya si Yang Wentian, isang profesional na array demon na mahusay sa teleportation array. Binawian ni Yang Wentian ang ilang kakaunting materyales. Matapos italaga ni Yang Wentian ang kanyang sarili sa pag-aayos ng teleportation array, inihayag din ni Yang Yian na siya ay pupunta sa pag-iisa. Sa katunayan, mas nababalisa siya kaysa sa iba na pumunta sa ipinagbabawal na lupain ng pamilya yan upang hanapin ang kanyang ina, kaya napunta si Yang Yian sa pag-iisa at nagsimulang pagbutihin ang kanyang lakas. Sa mga tuntunin ng paglilinang, magiging mahirap para kay Yang Yian na pumasok sa Great Perfection sa huling yugto ng Out-of-Body Realm, kaya pagkatapos ng pag-iisa, binalak niyang unawain at sanayin ang mahiwagang kasanayan sa espada. Nasa isip niya ang Black Lotus Sword Art, ngunit sa kasamaang palad, ang itim na lotus sa kailaliman ng dagat ng kamalayan ay nagpadala lamang ng isang sword technique na mahiwagang kapangyarihan, isang espada at isang itim na lotus. Kahit na ito ay isang galaw lamang, ito ay napakalakas. Nagsimulang maunawaan ni Yang Yiu ang paggalaw ng espada na ito. Nang maglaon, nakuha rin niya ang Whirlwind Sword Technique mula sa ika-10 master ng Adventure Hall, ang Old Chen Buhuan.
Isa rin itong mahiwagang kasanayan sa espada, na may kabuuang 3 galaw, ngunit ang bawat galaw ay mas malakas kaysa sa huli. Hindi pa niya ito na-practice. Naniniwala si Yang Yiyo na hanggat sinasanay niya ang Whirlwind Sword Technique at Black Lotus Sword Technique ng lubusan, ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay lubos na mapapabuti. Lalo na pagkatapos na maunawaan ang Black Lotus Sword Technique, naramdaman niya na ito ay mahiwagang at makapangyarihan. Minaliit niya ang isang galaw, isang espada, at isang itim na lotus, na mas malakas kaysa sa inaakala niya. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.